hanggang Miyerkules, alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang pinakabatang patrol officer ang makikita nagpapatrolya sa lansangan ng City of South San Francisco. Si Pinoy Patrol Officer James De Los Santos. All right, so we got dispatched to a accident on private property, but one of the parties is refusing to exchange information, so we'll see how cooperative they are and hopefully get both parties to come to some sort of agreement. Ayon sa detaling ibinigay ng 911, nagtuturuan ng dalawang suspect kung sino may kasalanan sa nangyaring banggaan. Inaasahan na ni Officer De Los Santos na may tensyong nabubuo sa responding ito. How's it going? Not too bad. What's the problem? Agad pumalag ang unang subject nang makita ang team ride-along ng TV5. I don't want to be on camera. I don't want to be on camera. Hey, relax. Do you have your driver's license with you? Let me see it. Do you have insurance as well? I do. Perfect. All legal. Let me get my insurance. Are you still living on the same address? Everything's correct, sir. Good. You have your ID? Let me see your ID. You have your insurance? Let me see your insurance. Sa loob lang tayo ng sasakyan ngayon at pinagmamasdan natin sa labas. Tinitingnan ang sitwasyon. Tawag to kanina sa kanyang radyo na rumisponde. Unang dumating si Officer De Los Santos para tingnan itong magkabilang panig na to. Na nagkaroon ng banggaan itong Mercedes at saka yung Mazda na sasakyan. Hindi pa malinaw kung sino may kasalanan pero agad ay tinuturo ng puti dito sa isang Asian na siya raw may kasalanan. Sa umpisa pa lang nakita na ni Officer De Los Santos na simpleng gasgas lang ng sasakyan ang problema. Ang mga ganitong kaso hindi na kinakailang iakyat pa sa hukuman. Maaari na itong isaayos ng insurance ng dalawang panig. Okay, here's the deal, okay? Yes, sir. It's private property. Yeah. There's no injuries, right? So it's going to be between your insurance company to go after his insurance company. I don't want anything. Or, He's the one calling. or vice versa. Okay? This is not really, it's not really a police matter. Okay? My report is going to be 3 or 4 lines at most. Okay, there's no damage. That's for your guys' insurance company to decide, okay? If you have a camera, it might not be a bad idea to take some pictures. Okay, I got camera. Like a phone, even on your phone. He could do the same thing, okay? So normally pag ganitong klaseng sitwasyon, pag nasa loob ng isang complex kapareho nito, industrial, commercial, or within the gasoline station, kapag wala sa labas ng lansangan, ang mangyayari dito, lilinawin lang para magkaroon ng exchange of information sa insurance nitong dalawang hindi nagkakaintindihan. Lumalabas na wala pang record sa South San Francisco Police Department ang mga driver at ang gamit nilang sasakyan. Standard operating procedure na kunin ang lahat na detalye ng isang responde. Kahit simple lang ang problema, kinuha pa rin ni Officer De Los Santos ang detalye ng magkabilang panig. Where are you living at now? Same address? Okay. What brings you here to South City? I work here. Okay. Copy. What's your home phone number if you have one? Cell phone. 415 Uh-huh. 902 Yep. 602 602 902 6106. Can you win it? There's no damage to the back of my car and the front is different. Not that I can see, but Yeah, look at him too. He's the one behind me bumped into me. I didn't call for the police. He's the one that called. Matyagang inobserbahan ni Officer De Los Santos ang bawat sasakyan. Nagmatigas sa itong isa, hindi binibigay yung insurance information dun sa isa hanggat walang dumating na pulis, kaya nandito tayo ngayon. So pinag-aayos nitong si Officer De Los Santos
kasamang kanyang backup. So titingnan natin kung ano mangyayari dito, kung magbibigay nga ba or sapilitang bibigay nilang impormasyon sa police para silang dalawa magkakaintindihan, bahala na sila dun sa claim sa insurance. The pictures were Matapos ang field investigation, hinarap ni Officer De Los Santos ang nagrereklamo upang paliwanagan. right. Exactly. So he'll have your information as well. Okay, that's just the way it works. Okay. Yeah, we're pretty much done. So let me just give him your info, and then once I leave from behind your car, then you're good to go. Sunod niyang kinausap ang itinuturong nakabangga ng sasakyan. Inisyuhan ni Pinoy Patrol Officer James De Los Santos ng incident report card ang dalawang panig upang matapos na ang problema. Is all his information. That's his name, address, his DL number, his insurance company, policy number. So just call your insurance and let them know what's kind of going on. Your colleague. Okay, perfect. So he explained everything with the. I had to create a claim number, which is not good on you all. Right. Well, if you haven't had one in a while, it shouldn't be too bad. Appreciate you guys coming out. No worries. Apparently, according to the guy in the Mercedes, he was pumping gas and the guy in the silver car tapped him. The other guy is kind of saying contrary, that the other guy was the one who hit him. We looked at both cars and there was no damage that we could see. And the guy who was claiming that his car was damaged, it was very cosmetic, if anything. Is that Chinese, Asian, or Filipino? He was neither, actually. He was Thai. Oh, Thailander. Yeah. He just got off work. He works at the airport. The white guy seems to be hot-headed. Yeah, he looked kind of irate at first. In this situation, because it was on private property, we don't take a formal report. We just pretty much ensure that both parties exchange each other's information, and it'll be up to their respective insurance companies to hash it out, so to speak, to figure out if there will be any damages paid or to repair any damage. Alas 4 ng hapon sa South San Francisco, California. Umpisa pa lamang ng oras ng pagpapatrolyo ng Pinoy U.S. Cops na si Officer Jeff Camelosa. Itong si Jeff Camelosa, ibang specialty nito galing Oakland yung lugar na medyo magulo. At ang kanyang background kakaiba dahil ex-Marine to. Bago siya pumasok ng Oakland Police Department, ay Marines muna. Pagkatapos nalipat dito, 6 months siya sa South San Francisco Police Department. Kahit na nagtrabaho na siya sa Oakland, medyo magulo yung lugar, still sasailalim sila sa sinasabing ito'y training. Wala pang tawag sa 911. Nothing outstanding on my beat. I work beat 2. Right now there's only one pending call in beat 1. Ang kanyang patrol beat, hindi kaguluhan kumpara sa ibang lugar sa South San Francisco. So B2 is west side of South San Francisco. It's a little bit more quiet than the east side. Subalit para kay Officer Camelosa, hindi ito dahilan para maging kampante sa kanyang trabaho. We do have a lot of drug problems up in B2. But unlike other cities where you have drug activity occurring on the streets, here it's a little bit more, they're a little bit more discreet. They conduct their drug activity inside their houses. You know, they sell drugs out of their homes. One of our biggest problems up here is methamphetamines. Also, you would know as shabu. Sa mga ganitong oras na walang responde sa lansangan, nakasanayan niyang magsagawa ng business check sa kanyang patrol beat. A lot of people, especially ones who are on probation or parole or have warrants, they're known to hide out in hotels.
Kaya naman ang mga motel na siyang palagi ang tinataguan ng mga kriminal markado kay Officer Jeff Camilosa at ito ang kanyang binabalik-balikan. So this is the motel that we found 3.5 ounces of methamphetamines last time. So we'll check this hotel here. 31 Boy 32 Business Track. All seasons unopened. So I just told dispatchers that I'm gonna be here on a business check, so that way they know where I'm at. Pumasok lang si Jeff Camilosa dito sa hotel na to para sa gawa yung checking sa mga posibleng mga nag-check-in or long-term stay na mga under probation. Dahil may mga pagkakataon na yung mga nasa probation ay kung minsan may mga transaction, mga droga, illegal na bagay na ginagawa nila sa mga hotel na tinitirhan nila. Agad hiningi ni Officer Camilosa ang guest list ng hotel sa araw na yun. Can I get your guest list? 10-4. Subalit mabilis ang mata ni Officer Camilosa. Isang sasakyan ang nakaagaw ng kanyang pansin sa parking lot ng motel. 432, confirm expired reg. Napuna niya, expired ang registration ng plakang ito. So that car just ran out. It's got expired registration. I'm trying to see he's gonna drive through this way. Bago pa man matakasan ng driver ang Pinoy US Patrol Officer na si Camilosa, mabilis na siyang na-pull-over nito sa tabi ng kalsada. 1186 on that vehicle just ran out. We'll be in front of Burger King. Opening up. Matapos na may checking hotel sa mga possible na mga parolees or under probation, namataan niya agad yung sasakyan na to, na Ford Escape, na expired yung registration. Kaya eto, kinakausap ngayon. Kaya't ang business check na isinagawa ni Officer Camilosa na uwi sa traffic stop citation. These motels are pretty notorious for illegal drug activity. So a lot of the arrests we make is just making contact with people coming in and out of these motels. So that guy was coming out of the motel. He had an expired registration, giving me probable cause to stop him. Tinanggalan nila ako ng karapatan eh. Parang bigla nilang tinuldukan na pero pwedeng magtrabaho abroad. Ginawa ka ng lumpo habang buhay mo. Kasi always na ako x-ray, clear naman. Bakit sa kanila lang? Pero hindi naman siya cancerous, hindi siya dangerous, hindi naman nakakahawa. Bakit unfit ako kung hindi naman siya nakakahawa? Lahat po ng medical ko, nakapasa ako. Pero pagdating ko sa x-ray, dyan na ako bumagsak. Depressed talaga ako niyan. Lahat kami halos, puro ganon, baga ang tama. Ang lusog-lusog ko, bigla ako nagkasakit. I hate issuing unfit certificates. I hate it so much. Walang medical clinic sa buong mundo na gusto mag-unfit. Walang doktor na gustong mag-deliver ng bad news sa pasyente. Ang problema sa DMW at DOH, alam na nila ang problema. Pero wala silang ginagawang aksyon o solusyon at hindi sila nagdedesisyon para sa kapakanan ng mga OFW. Anong ginagawa ni DMW Secretary, ng DOH Secretary? Nagpabaya sila sa kanilang tungkulin at sila ang dapat managot.
Ikaw ba ay may peklat sa baga? Dulot ng mga sakit tulad ng tuberculosis o pneumonia? Kung gumaling ka na at nagpaplanong magtrabaho sa ibang bansa, pag-isipang mabuti at huwag magpadalos-dalos dahil baka matulad ka sa mga OFW na hindi na nakapag-abroad dahil idineklarang unfit to work. Hindi na mabilang ng bitag ang mga iniimbestigahang kaso mula sa mga overseas Filipino workers na idineklarang unfit to work ng mga medical clinic. Si Maricel Piedad, si Ronald Cuajao at si Joan Holampong pare-parehas na isyuhan ng unfit to work medical certificate matapos sumailalim sa medical examination. Clinic na yon, dala yung papel na ginawa ng agency ko. Ayaw nila akong permahan, sir, kasi may sakit daw po ako sa baga. Ito sa LGO, ang sinasabi nila. Kasi po ako po ay nagpa-medical noong May 3, tapos po ang naging resulta po doon, naging unfit po ako. Taong 2015, tumatak sa publiko ang investigasyong ginawa ng bitag sa kaso ng balik manggagawa na si Racel Rojas. Hindi nakabalik ng bansang Taiwan si Racel para magtrabaho matapos ideklarang unfit to work ng St. Peter Paul Clinic. Base sa x-ray result, may nakitang peklat o scar sa kanyang baga. Ngunit ayon sa doktor, ang peklat na ito ay hindi nakakahawa. Ang tingin ng doktor at saka ng pulmonologist, it will not infect. Matapos ang 10 taon, kinamusta at binalikan ng bitag si Racel Rojas. Pagka naalala ko siya, nagalit na galit ako sa St. Peter Paul talaga. Kasi dapat makakaalis ako. Alam ko makakaalis ako, makakapaghanap buhay pa ako. Tapos bigla nila akong tatanggalan ng karapatan na makapaghanap buhay ulit. Tinanggal nila sa akin yun. Pero may buhay na buhay kang gigising ng umaga, magana ka, masaya ka, na gusto maghahanap buhay ka. Tapos pagkadating mo dun sa may St. Peter Paul na yun, ginawa ka ng lumpo habang buhay mo. Ang ginawa pa nila, sinabi lang nila na ipipit to work nila. Pero ang nangyari parang pinending nila ako sa agency. Kung talagang pinit to work ako at yung job order nandiyan pa sa akin, nakaalis na ako. Yun, nalungkot ako nung time na hindi na nga pala ako makakaalis. Tapos yung tatay ko pa nung may sakit nung umuwi ako. Ako lang din yung tumutulong din sa kanila. Malaki pagsisisi ko doon pagdating sa tatay ko. Kasi mahal na mahal ko yung tatay ko eh. Ibig sabihin kung nakabalik ako, napagamot ko sana, di ba? Tinanggalan nila ako ng ng karapatan eh. Parang bigla nilang tinuldukan na hindi na pwedeng magtrabaho abroad. Na-trauma ako kaya hindi na ako nag-apply ulit. Dahil alam ko, baka gano'n na naman yung gawin nila sa akin. Pilit ko na nga siyang, hinayaan ko na ako eh. Hanggang ngayon, na nandito ako after 10 years, dahil na naman dyan sa may unfit to work. Ito na naman, di ba, meron na naman pala. Makalipas sa isang dekada, ang problemang dinanas ni Racel noon ay pinagdadaanan pa rin na madaming OFWs ngayon. Si Shulamite Ventura, isang balik manggagawa na mula pa sa Zamboanga del Sur, ay tumakas sa kanyang accommodation sa Laguna para lang iparating sa Ipabitag Mo Help Desk ang kanyang reklamo. Trabaho. Kuwait, sir. Kuwait, Middle East. Okay. Medical lang estetaki, sir. Medical, okay. Kabayan medical yung na St. Peter Paul. Oh. Unfit kumigo dayon. 4 time na yung para man-abrodera porque chenes. Unfit to work. Si. Porque chenes na lang kasi always so fit to work. Kung man daw finding lang to you. Chenes do jutay daw esa yung mirador iskar. This woman came from Zamboanga City and she's here applying for a job. She's been in and out already many times, but it's the first time that she has to undertake this, and it says unfit to work. Who are they saying unfit to work when this lady has already been in and out of the country? Quanto beses ito? 6 beses siya na abroad.
Doon din. Quiet, Saudi quiet. 3 times na siya. This is not acceptable. Kasi always na ako x-ray, clear naman. Bakit sa kanila lang? Kinausap ko yung doktor kasi unfit na talaga. Yung findings niya, calcified granuloma. Small lang talaga daw siya, pero hindi naman siya cancerous, hindi siya dangerous, sabi niya. Hindi naman nakakahawa. Yun nga na sabi ko, bakit unfit ako kung hindi naman siya nakakahawa? Gusto ko man sana ulitin, kaso walang pangbayad. Kung saan man ako kukuha ng 3,000 plus yun. Para ka rin nabigo, ma'am, kasi ang daming pangarap para sa anak. Mahirap din pa uwi, wala kang pera. Parang na-discourage na ako kasi nangarap lang ko ng mas mataas na sahod ba. Tapos wala din pala. Mas lalo lang akong nahirapan. Bukod sa mga pumipila sa Ipapitag Mo Help Desk, hindi na rin mabilang ng bitag ang mga reklamong pinapadala ng mga OFWs sa aming Facebook pages. Tulad ni Racel at ni Shulamay, unfit to work din si Glenn Gempis. Si Glenn, 2 beses nang nagtrabaho abroad, ngunit nang sumubok sa mga 3 pagkakataon ay bumagsak sa kanyang medical examination. Yung unang lipad ko sa Saudi Arabia, smooth lahat po. Kahit na first time ako, smooth po lahat. Wala akong naging problema. Kahit na yung sa second time ko sa Abu Dhabi, ganun pa rin po. Mas lalong smooth. 2023, nagkaroon ako ng chance nga na mag-apply ulit pabalik ng Abu Dhabi. Ang sabi sa akin ni agency, St. Peter Clinic sa Malate. Sabi nila, marami nagsasabi na ingat ka dyan. May issue yan, maraming issue yan, yung St. Peter na yan. Pinaliwala ko. Dahil yun ang sabi ng agency ko eh. Lahat po ng medical ko ay nakapasa. Sa mata, sa dental, laboratory, sa urine, lahat nakapasa ako. Pero pagdating ko sa x-ray, dyan na ako bumagsak. Ang resulta ng x-ray ko is may scar daw po ako sa baga. Depressed talaga ako niyan. Ang lusog-lusog ko, bigla ako nagkasakit. Ikaw sa sarili mo, alam mo na yung resulta na wala ka naman sakit, bigla ka magkakaroon ng sakit. Parang ang nangyayari po kasi kung mapili ka lang nila, yun na. Kung mapili ka nila na magkakaroon ka ng sakit, yun na. Ganun po ang nangyari, ganun po kami pinahirapan niyang clinic na yan. Masusing pinag-aralan at pinagplanuhan ng Bitag Investigative Team, katuwangang IBMI NGO, ang mga susunod na hakbang para tugunan ang kalbaryo ng mga OFW kapag dinideklara silang unfit to work. Dahil nadawit muli ang St. Peter Paul Clinic sa pag-issue ng mga unfit to work certificate sa mga OFWs, sila ang unang tinungo ng bitag. Tulad noon, marami pa rin mga OFW ang nakapila sa labas ng St. Peter Paul Clinic. Karamihan mula pa sa malalayong probinsya, nakikipagsapalaran para lang sa pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa loob ng clinic, humarap sa bitag si Dr. Ava Maria Sanchez. Pumayag ito sa imbitasyong makuha ang kanilang panig, ngunit mas gusto nilang sa bitag headquarters gawin ng interview. I hate issuing unfit certificates. I hate it so much. Because I'm depriving a person of a very good opportunity for them. I'm depriving a person of their chance for a better life. Ayaw namin mag-unfit ng tao. Because mas mahirap kumausap sa taong unfit kaysa sa taong fit. So wala kaming gustong saktan na tao. I'm very, very grateful for this opportunity kasi, it's a reminder na as medical practitioners, we have to be thorough in our explanation and parang not everybody can accept the rejection. Ayon kay Dr. Sanchez, idinideklara nilang unfit to work ang isang OFW kapag hindi ito nakapasa sa medical standard ng bansang balak nilang puntahan.
Ang isang aplikante ay magiging unfit to work base sa bansang pupuntahan niya. Ang bawat bansa may sarili silang rules and regulations kung ano yung worker na pwedeng fit sa kanila, pwedeng unfit. So halimbawa, an applicant is for the Middle East, so GCC countries. So Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, ganyan. Mahigpit sila sa medical. May kanya-kanyang policy bawat bansa. Nakalagay doon kung ano yung mga conditions or diseases na they will consider unfit. Pag sinabi na may peklat, maski scar lang sa baga, unfit sa kanila yon. Mga scars na lang unfit for the Middle East countries na pupuntahan mo. So yung pagiging unfit mo base sa policy ng bansang pupuntahan mo. Bansa nila yon eh. So we have to follow kung ano yung gusto nung bansang pupuntahan natin. Kinumpirma ng Department of Health ang impormasyong binigay ni Dr. Sanchez. Subalit, wala raw hawak ang DOH na listahan ng mga striktong bansang nabanggit. Each country has their own requirements. So, syempre, kung si country of origin na mag-hire ng tao, si agency is required to follow that. Nag-i-assist po ba yung listahan? Countries? No. Our bureau focuses only on the facilities that we have issued the certificate of accreditation. So, ibig sabihin, dito lang kami. So, kung ang other countries, wala kaming alam sa mga requirements nila. So, clear yan, ma'am, hindi nag-i-issue si DOH ng list of countries? Hindi. Dahil walang listahan ng DOH, minabuti ng bitag na magtanong sa Department of Migrant Workers. Sir, meron din po kami isang point of concern. Mga nakausap naming agency, ang sabi po nila, may mga countries, specific countries na may mga pihigan. Can you elaborate on that, Secretary? Okay, hindi ako doktor, no? Hindi ako expert dyan. Pero alam ko, bawat bansa meron niyang medical protocols. May listahan po ba ang DMW sa mga ganun? Ay, itong country na to, very specific to sa medical protocols or standards ng examination na ginagawa sa mga OFWs natin? Hindi ako handa sa impormasyon na yon. Meron ako idea pero baka magkamali ako kasi hindi ko hawak. Okay lang, Secretary, pero gusto lang namin malaman, sir, if there is an official list po. Hindi naman sa listahan ng strict. May listahan ng countries at ano yung requirement. Hindi naman sa whether strict sila o hindi. Meron lang talaga tayong listahan ng lahat. Alam ng Department of Health at ng Department of Migrant Workers ang mga bansang mahigpit pagdating sa medical requirements ng mga OFW. Subalit, lumalabas ang listahan ng mga bansang strikto ay hindi maayos na naipapaalam sa mga OFW bago sila mag-apply ng trabaho. Ayon sa IBMI-NGO, malaki ang pagkukulang ng dalawang ahensya sa maraming Pilipino na nais magtrabaho abroad. Ang problema sa DMW at DOH, alam na nila ang problema. Pero wala silang ginagawang aksyon o solusyon at hindi sila nagdedesisyon para sa kapakanan ng mga OFW. Kung merong listahan o disclaimer na inilabas ang DMW or even the DOH, may choice agad yung mga OFW where to go at kung tutuloy pa ba sila. Kasi from the start na malaman nila na meron silang problema sa baga at hindi sila pwede dun sa mga strict countries, alam na nila kung anong gagawin nila. We've been asking for the list. Ang daming mga OFW applicants na lumalapit dito. So the OFW can decide right then and there kung saan sila pupunta at kung itutuloy pa ba nila yung pag-abroad. Anong ginagawa ni DMW Secretary, ng DOH Secretary? Kung may listahan pala sila at hindi nila ikinakalat at yung mga kababayan natin naghihirap pa sa pag-a-apply, malalaman din lang pala nila sa dulo na hindi sila pwede, abay, teka muna. Nagpabaya sila sa kanilang tungkulin at sila ang dapat managot. Anong klaseng pananagot? Tanggalin sila sa trabaho. At pangalawa, kasuhan sila sa ombudsman at nang hindi sila mapagparisan. Para sa mga OFW, kalbaryo ang kasalukuyang sistema ng pag-a-apply ng trabaho abroad. Kailangan muna nilang gastusan at paghirapan ang mahabang listahan ng requirements bago sumailalim sa medical examination. Bibigyan ka ng list of requirements ni agency. Ngayon po, sa list of requirements po, nandun na po talaga yung medical. Bago po kayo mag-pa-medical, kailangan po na iayos na yon yung mga
certificate of employment nyo, yung mga sa OWA nyo, yung mga babayaran nyo sa OWA, mga form nyo sa OWA, kailangan po ma-clear nyo muna rin yun. And then pag medical po kayo, last step nyo na yung medical, kailangan malusutan nyo yung medical. Kung kahit na naiayos nyo na yun sa mga babayaran nyo sa OWA, yung mga OEC nyo, pero once na hindi kayo clear sa medical, wala po, wala po lahat. Ayon sa DMW rules, kaya yan bandang huli kasi napili na siya doon sa ibang requirement o kwalifikasyon, pasado na siya dapat lahat doon, na nagustuhan na siya ng employer, pinili na siya, bago pa man siya mag-medical testing. Ang problema kung antimano mo, mahirapan tayong kumbinsihin yung employer magbayad. Kasi nga naman, hindi pa ako sigurado kung tatanggapin ko yung tao na yan, kung may sapat pa siyang kakayahan. And pasado ba siya sa interview? Pwede kung sa pwede, pero mas mahirapan tayong kumbinsihin ng employer na magbayad upfront. So malamang sa malamang, ang pagbabayad din yung worker. Pag inuna mo, pag inantimano. Well, I think the problem is the DMW processes. Bakit hindi na lang unahin sana yung medical examination bago pa sila gumastos? Siguro, the DMW should evaluate it and flip the process. Bakit kailangan mo siyang ilagay sa number 10? Kung game changer yung medical examination, bakit hindi na lang gawing number 1? Para sa start pa lang, the OFW can decide. They have a choice if they wanna continue going abroad or kung titigil na ba sila kasi alam nila sa sarili nila na hindi sila pwede dun sa mga bansa na gusto nilang puntahan. It's about time for them to check, to evaluate that, re-examine the process. Baka kasi alam na ng DMW ang problema, pero nagbibingi-bingihan lang sila. And that's sad for the OFW applicants. Ayon sa DMW, posibleng mauna ang medical exam para sa mga aplikanteng OFW, ngunit kailangan daw nila ng panahon at karagdagang pondo. Bigyan nyo kami ng 1 to 2 years. Once na-set up natin yan. Kasi ang tanong nga doon yung budget. Ang gobyerno ang sasagot sa medical examination. Malaking pondo nga naman itong mangyayari rito. Okay, so talagang aabuti ng taon. Pero teka muna, abay, magkano po ba ang inintrega sa atin nitong mga OFWs na nagtrabaho? Magkano ang bilyones pesos o bilyones dolyares ang kanilang iniremit sa ating bansa at siya ngayong dahilan kaya tayo hindi lumulubog pang ekonomiya? Kung ganito pala ang nagagawa ng mga OFWs sa atin, nakakatulong ng malaki sa pagsusulong ng ekonomiya, bakit ba hindi naman tingnan ng gobyerno man lang? So tinatawag nating makabagong bayani kasi sila nagliligtas sa atin in real time sa aktual na kapanahunan dahil sa pera na pinapadala na rito sa bansa. Bakit ba ito lang hindi man lang maasikaso ng gobyerno? Gagastos ba sila ng daang milyon para magkaroon ng medical examination yung ating mga kababayan? Magkano lang yung gagastusin nila? 8,000, 9,000, 10,000 doon sa naunang ipinagkaloob sa atin itong mga OFWs? Abay, konsiderasyon naman, hindi yan pagtrato ng parang bayani. Pagtrato yan parang pulubi. Bilang OFW, as balik manggagawa, sa totoo lang, hindi naman kami talaga napapansin. Hindi po kami pansin ng gobyerno dahil nga po, wala pa kami pinapasok na pera eh. Napapansin lang po kami pagka nandun na kami. Kaya lang po, anong nangyayari? Pagbalik manggagawa ka, ikaw ang kagawa ng paraan para sa sarili mo. Hindi kami napapansin eh. Nananawagan ako sa gobyerno natin na sana mapansin nyo kami. Hindi lang po ako, marami pa po na nangungutang lang para lang magpapagtrabaho sa ibang bansa, makatulong sa pamilya. Sana po matulungan nyo kami. Ang ibig sabihin nito, kaya may nakakarating sa atin dito dahil wala silang makitang solusyon sa iba. At itong mga nakakarating sa atin dito, sa totoo lang, maliit na porsyento. Pero sila ang nagiging tinig ng lahat ng iba pang OFW. Pero itong isyong ito, kailangang matugunan dahil kumakatawan ito hindi sa kukunting bilang, kundi sa pangkalahatang kapakanan ng milyon-milyong mga Pilipinong OFW. Pakikiusap po tayo dito sa mga opisyales ng gobyerno, sa Department of Migrant Workers Affairs at ang Department of Health. Maliwanag po na may pagpapabaya ang inyong mga tanggapan.
Gusto ba ni Kakdak? Gusto ba ni Herbosa na ang iiwanan nilang legasiya para sa mga susunod na pinuno ng kanilang mga tanggapan yung legasiya ng mga pinunong hindi kumilos upang ang malaking sektor na nagbibigay ng pagsulong ng ekonomiya ng bansa ay kanilang napabayaan? Huwag naman po. Actually, the DMW's mandate is to protect the welfare of the OFW. Kung meron bang isang sangay ng pamahalaan na magpoprotekta sa kapakanan ng mga OFW, DMW yun. Ang problema, ang DMW para silang bingi o nagbibingi-bingihan, tulog o nagtutulog-tulugan. Kaya ang mga OFW, nararamdaman nila na parang they are not taken care of. Hindi sila pinapakinggan, hindi sila inuunawa, at hindi sila inaalagaan. Since we are advocating for the welfare of the OFW at lahat ng mga lumalapit dito, kung kinakailangang sulatan ang DMW about it, na magkaroon ng amendment at ipakita sa kanila yung mga sumbong ng mga totoong tao, totoong sumbong, totoong reklamo ng mga taong lumalapit dito, we will do that. If we need to be the bridge at kailangan pumunta sa tanggapan nila para kausapin sila, we will do that. Magbabantay po ang IBNI NGO sa problemang ito, sa kasong ito na matagal na pong problema ng mga OFW applicants. Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Kalahati pa lang ako dun sa video, nakita ko na tinutulak niya yung anak ko. Tinuloy ko yung pagpapanood. Nakita ko may mas worse pa palang ginawa, yung pinasok yung pencil sa bibig ng anak ko. Tapos nag-choke na. Tapos nakita ko nangingitim na yung anak ko, pati yung lips niya nangingitim na. 12 ng Nobyembre sa loob ng isang learning center, naganap ang pangyayaring napanood nyo sa video. Nalaman na lang ng magulang ang pananakit sa bata dahil hindi nabura ng guro ang video at aksidenteng naipadala sa magulang. Sa pangyayaring ito, ang learning center sinibak agad ang guro. Umabot ng 2 linggo ang pag-iimbestiga ng pulis, ngunit wala pa rin naisampang kaso. Kaya ang magulang nagpabitag. Anong status ng kaso ngayon? Sir, kasi, Hindi, anong status ng kaso ngayon? Reasoning, give me a fact. Sir, Answerable by yes or no? Wala pa po, sir. Ayun. Pero- Nag-imbestiga na pala ang pulis ninyo. Parang nagdedemand pa ata na kesyo, bigyan kayo ng USB. Hindi na po dapat pinagsusumiti pa. Nandoon na po yung isang kopya. Sabi, yun na pong pulis ang dapat mag-reproduce nito. Sir, nagpa-follow up naman po. It is not about how much you know, it's what you can do with what you know. Pag ito nakaabot doon sa on-lead na chief PNP, sabihin, trabahong tamad. Sa komunidad na ito sa Quezon City, naninirahan ng mag-asawang Sheila at Victor. Maituturing na may komportabling buhay dahil parehas may hanap buhay, may sariling tahanan at kayang ibigay ang pangangailangan para sa kanilang pamilya. Established na din yung career namin and yung mga racket namin. Kasi syempre may edad na rin kami. So more than 10 years na yon. Ako yung work ko sa social media. May mga clients ako. And then I also work for a Singapore company. My husband is a digital marketing manager. At the same time, DJ din siya. So tandem kami. Nag-host din ako habang nagdi-DJ siya. We have a comfortable life, pero syempre kailangan pa rin namin mag-prepare and para sa pagtanda namin. We still need to work hard. Taong 2023 nang magbuntis si Sheila sa unang anak nila ng kanyang mister.
Sa edad na 37, maituturing na late pregnancy na ang kanyang pagdadalang tao. Kaya naman laking tuwa ng kanyang pamilya nang isinilang ni Sheila ang kanyang unika iha. Siyempre, first time kami na maging parents. Gusto namin, we want the best for a child. We want to give her everything na kailangan niya. Iisang apo. Sobrang excited kami na makita yung development niya. Subalit ang kasiyaang ito, kalaunan napalitan ng pag-aalala. And nanonotice din namin, hindi siya nagre-respond sa name niya. Kahit anong tawag namin, and may mga time din na mahirap ang eye contact para sa kanya. And to add din, nakikita ko kasi na nagtitiptoe siya. So, syempre, bothered din ako doon dahil nga, syempre, first time kami na maging parent. Every time that you feel na parang may mali or that you have a concern, you just tell your doctor regarding those concerns. Ang role po namin is ma-identify po namin yung mga developmental delays para makapag-refer din po kami dun sa mga new developmental pediatricians. Proper referral yung magiging advantage kapag sa general pediatrician mo unang pina-check ang bata. Habang lumalaki, yung baby namin, nakikita namin yung difference sa mga ibang bata, sa mga ganito. Siyempre, as a new parent, hindi mo maiwasan yung comparison eh. Bakit yung baby ni ganito, ganyan? Maraming parents kasi, ang kinukumpara yung mga anak nila sa panganay na anak nila, sa mga pinsan, no, sa kapitbahay, na bakit yung anak ko hindi pa nagsasalita, bakit yung anak ko may ganitong klaseng behavior. Kaya, nagpapanik sila. At ang gusto nila, immediately magkaroon ng therapy yung anak nila, may magawa sila sa anak nila para makatulong. Dahil sa mga naobserbahan ni Sheila sa kanyang anak, kumonsulta siya sa isang therapist para sa mga batang may special needs. And then, in-advise kami na huwag mo na mag-worry kasi bata pa, madedevelop din yan. And ganun nga yung process, parang medyo matagal. So, hintayin namin mag 2 years old above bago namin ipatingin talaga sa specialist. While waiting tayo doon sa proper assessment, may mga advice na ibibigay kami sa inyo kung ano yung dapat ninyong gawin, ano yung makakatulong sa anak ninyo. I-interviewin kayo yung history nyo, yung physical exam ng anak nyo, yung mga objective test na gagawin nila, objective interviews na gagawin nila. Pagkatagpi-tagpiin nila yan para ma-identify kung kailangan bang ma-refer yung anak natin sa isang specialista. Dahil sa matinding pag-aalala sa kanyang anak, hindi sinunod ni Sheila ang advice ng doktor ng kanyang kinausap. At the back of our head, sinasabi na namin na baby pa kasi to, pwede pa itong ma-develop. Pero kasi ako talaga yung makulit, try lang natin, i-enroll lang si baby sa school. Tingnan lang natin like for a few sessions, baka magkaroon ng development. Huwag tayo basta-basta maiinip. Kasi po, yung pagka-impatient natin, maaring magdala sa mas masamang situation sa anak natin. Kung naiinip ka, baka naman may ibang doctors na maluwag pa ang schedule. Agad niyang ipinasok sa isang learning center sa Quezon City ang kanyang 1 year and 8 months old na anak. So while scrolling, nakita ko yung Light Up Learning Center, nag-pop up siya kasi ang dami nilang ads. So chinek ko, nag-offer sila SPED class, introductory class para sa mga toddlers age 1.5 years old above, play school. Yun yung naging interesado ako. So sabi nung husband ko, sige dyan na lang natin i-enroll. Inasikaso naman kami nung teacher. Sabi niya sa amin, ma'am, before the enrollment, kailangan namin gumawa ng assessment for baby. Since saglit lang naman yun, pumayag kami. Sabi, it will only take like 10 to 15 minutes lang. Ang school, wala po silang right, no, mag-diagnose. Kahit na sinong teacher, hindi siya pwede mag-diagnose. Yung developmental pediatrician nga po namin dito, ang assessment niya ay 1.5 hour. Na-identify mo na kung ano ang problema ng bata. Sa 10 minutes, napaka-unfair sa bata. Nabigyan natin ng kung ano-anong diagnosis ng hindi proper tool yung gagamitin natin. So, yun, sinabi nung teacher nung nag-assess na, ma'am, napansin po namin na wala siyang eye contact, no response to her name. Yun nga, medyo konti lang yung nasasabi daw. And nung nag-decide na kami na i-enroll na nga, sinabihan naman kami
na ma'am, bawal po ang yaya, bawal po ang parents sa loob. Kami lang po ng mga teachers at yung bata ang pwede sa loob. Pwede po kayo sa waiting area or sa baba ng building maghintay. Wala ring masama na ipasok mo, pero sa isang play school, hindi yung basta-basta na learning center lang. Kasi sa learning center, hindi mo alam kung ano ba ang ginagawa nila. Dahil ang nakakalungkot dito, minsan yung learning center, hindi ka pwedeng pumasok, no? Hanggang labas ka lang. Hindi mo na alam kung anong ginagawa sa loob ng anak mo. Kaya nakakatakot. Ang Learning Center na Light Up Playhouse mayroong higit 50 branches sa buong bansa na makikitang minamarket sa social media. Sa kanilang mga post, nag-aalok sila ng iba't ibang enrichment program para sa mga batang may edad 1 hanggang 5 taong gulang. Naging kampante si Sheila na ipagkaubaya ang kanyang anak. Nagtiwala na lang ako sa sinabi ng teacher and nung nag-assess na, ma'am, may videos naman kami sa lahat ng activities ng baby ninyo. Naka-video yon, naka-photo yon, and isi-send namin every after the session. Ngunit nitong 12 ng Nobyembre, nagulantang si Sheila nang mapanood ang isang video. Sa video, makikitang kinakantahan ng isang teacher ng Learning Center ang anak ni Sheila. Maya-maya, ang teacher ng Learning Center di pa nakontento at sinungalngal pa ng lapis ang bibig ng bata. Kalahati pa lang ako dun sa video, nakita ko na tinutulak niya yung anak ko. Tinuloy ko yung pagpapanood. Nakita ko may mas worse pa palang ginawa. Yung pinasok yung pencil sa bibig ng anak ko. Tapos nag-choke na. Tapos nakita ko nangingitim na yung anak ko. Pati yung lips niya nangingitim na. Anong klase kang tao para ganunin mo yung bata? Wala nga kalaban-laban yung bata eh. Kaya nga nandito yung bata eh. Humihingi ng tulong. Yun yung galit ko dun sa teacher. And syempre, sa school na din. Tsaka bakit sila tumanggap ng ganitong klaseng teacher na dumaan ba to sa training? And hindi natin alam kung yun lang ba time na yun na ginawa niya sa anak ko yun o baka sa ibang bata. Kasi mukhang sanay na siya manakit ng bata eh. Wala siyang emosyon. I keep on blaming myself. Ba't ko pinasok tong anak ko sa school na yun na hindi man lang ako nag-check or hindi ko man lang inalam. Credentials. That's the most important. As a magulang, hindi ka dapat mahiya magtanong sa center kung sino yung mag-handle sa bata. Yung simple na tanong na yun will make a difference. Pag sinabi syempre nung learning center na license yung maghahawak sa anak ko, makaka-sure ka na yung quality ng learning center na yun okay. Agad nagtungo sa Kamuning Police Station si Sheila para ireklamo ang abusadong teacher ng Light Up Playhouse. 2 p.m., nandun na kami. Nihintay namin na may mag-asikaso sa amin. Kaya lang, busy sila, meron daw hearing. So, inabot na kami ng almost 6 o'clock na tapos para lang dun sa statement na yun. Pinagpe-prepare kami ng 7 pieces na USB. Kailangan nandun daw lahat yung mga videos. Feeling ko naman, sapat na yung ebidensyang meron ako, yung video. Nandun na lahat eh. Pwede naman to follow yung ibang requirements eh. Ano ba naman ang USB? Pwede kami kinabukasan, bumili na. Sana in-expect ko talaga is madampot yung teacher. 15 araw matapos ang insidente ng pananakit, hindi pa rin nasasampahan ng kaso ang teacher ng Learning Center. Dito na napagdesisyonan ni Sheila na dumulog na sa bitag. Anong status ng kaso ngayon? Sir, kasi... Hindi, anong status ng kaso ngayon? Reasoning. Sir, kasi sir, may mga dokumento po kami na hinahanap, katulad ng birth certificate, at saka yung Sandali lang, mama, no? It's not the process of how you handle this. It is not about how much you know, it's what you can do with what you know. Attorney Batas Mauricio, anong nakikita mo sa sinasabi ng women children? Kung may alam sila kung nasaan po yung inireklamo, lalo na po ito, merong ebidensya, aktual nakikita, meron pong sapat na batayan para hulihin in hot pursuit. Yung pong teacher na gumawa nito, hindi po dapat pinaghihintay pa, hindi na po dapat pinagsusumiti pa. Nandoon na po yung isang kopya
Yun na pong pulis ang dapat mag-reproduce nito. Yun po ang nakikita natin pagkakamali ng pulis ngayon. Upon verification po, doon sa mga record ng teacher, wala pong eksaktong nakalagay doon sa address. Sandali lang, mama. Attorney Batas, Hindi ko po naintindihan yung ganyang klase ng mga protocol ninyo sa kasalukuyan. Binigyan po kayo ng mandato, habulin ang mga umaabuso sa mga kabataan, sa mga kababaihan, at ang pahayag po ng batas, there should be no stone left unturned. Wala kayong kung ano-ano pang pagpapatagal ng investigasyon. so wala pa kayo nasasampa ng kaso ngayon? Sir, Answerable by yes or no? Wala pa po, sir. Ayun. Attorney, what do you think? Wala pa raw hanggat ngayon nasasampang kaso? Kapabayaan na po sa tungkulin, kawalan ng galang sa kanilang Sir, posisyon, sa kanilang mandato. Hindi po kami nagkulang na i-message siya at i-follow up kung kailan po siya babalik dito sa opisina namin. Assistance lang po na maaari naming maitulong sa... Assistance, ha? Excuse me, ha? DSWD ka ba? Article 218 ng Family Code of the Philippines, ibinibigay sa mga school administrators, school owners, ang pananagutan sa kapakanan ng kabataang nasa kanilang special parental authority. At may pananagutang sibil at kriminal po sila pag may nangyari sa batang nasa ilalim ng kanilang pagtuturo. Attorney, matatapos ng buwan, wala pa rin kasong nasampa. What a big accomplishment! Po na nag-reach out sila sa amin is yesterday, sinabi nila na tinawagan kami ng bitag, ma'am, balik na kayo dito kahit anong evidence meron kayo, pwede na natin isampa yung kaso. Okay, ma'am, narinig niyo mismo sa complainant. Yes, sir. Checkmate. Kulog sa bitag. Pag ito nakaabot doon sa on-lead na chief PNP, sabihin, trabahong tamad. Unahan niyo na kami, kumilos ka na, Lieutenant. Ma'am, nag-conduct ba kayo ng proper investigation para dito sa teacher before terminating them? Terminated. Spot na po namin siya. Marami yung mata-turn off ng mga parent dyan. Staff, meron bang permit to operate ang inyong eskwelahan? Yes po. Attorney Leo Lasso, may permit bang eskwelahan po nila, attorney? Dito po sa may 37 Matalino Street po yung pinag-uusapan natin. Wala po silang permit dyan. Hindi pa ako natatapos dito. Papasok na po rito ang BITAG, the next generation, for in full investigation na mangyayari. Agad kumilos ang bitag at pinuntahan ng learning center kung saan naganap ang pananakit sa batang babae. Ang Light Up Playhouse, 5 minuto lamang ang layo mula sa bahay nila Sheila. Center po is nasa 3rd floor. 3rd floor, tabi ng law offices, may maliit pong signage, tarpaulin for Light Up Playhouse. Sa unang tingin, hindi mapapansing may learning center para sa mga bata sa commercial building na ito. Isang maliit na tarpaulin lamang na hindi na halos mabasa ang tanging nakapaskil sa harapan ng gusali. Bago makapasok sa mismong learning center, makikita ang isang maliit na karatula na nagbabawal sa mga magulang sa loob ng learning center. Kinumpirma rin ni Sheila sa bitag na walang CCTV sa loob ng learning center. Meron akong naramdaman nung time na yun na bakit parang walang CCTV. Pero hindi para kasing kinain ako nung thought na excited ako makita yung anak ko na tumatakbo, kumakanta, naglalaro. Ang laki ng tiwala ko dun sa school. Merong pagsisisi sa part ko, sa end ko. Sana nag-research pa ako. Biniblame ko yung sarili ko eh. Ako yung parang sabi ko, kasalanan ko, ako yung nagkulang. Sa mga magulang, nanay, tatay, wala ibang solusyon kundi dumaan tayo sa proper way, manggaling sa doctor ko ano yung order para gagawin natin kung ano yung right therapy para sa anak nila. Dahil nga, medical doctor lang po ang pwedeng mag-diagnose sa mga bata. Malaki po ang pwedeng maging side effect sa bata ng trauma kapag yung bata hindi na-handle ng maayos. Baka lalong ma-delay yung kanyang delay na. At yun po yung nakakatakot kapag ang bata nadagdagan ng takot yung delay nila. Matapos ang insidente ng pananakit, ang guro na si Leslie Manatas agad tinanggal sa learning center. Hindi na rin ito nagparamdam sa pamilya ng biktima. Samantala, 5 ng Disyembre, kasama ang kanilang pribadong abogado, ay sinampahan ng pamilya ng kasong child abuse ang guro na si Leslie Manatas. Rerespetuhin ng bitag ang anumang desisyon na ilalabas ng korte kaugnay sa kasong isinampa ng pamilya. Layunin ng bitag na pukawin ang kamalayan ng mga magulang
at turuan sa tulong ng mga dalubhasang doktor sa tamang pag-aalaga sa kanilang mga anak, lalo na kung nagpapakita ito ng mga senyales ng mga developmental delays. Magsilbisa ng aral ang istoryang ito sa publiko. Ang proteksyon sa mga musmos na bata ay nagsisimula sa proteksyon na ibinibigay ng mga magulang. Kung kayo ay nakaranas ng pang-aabuso mula sa sinuman, huwag mag-atubiling magsumbong sa Bitag. Itatago namin ang inyong pagkakakilanlan kung kinakailangan. Advokasya ng Bitag, walang puwang ang anumang uri ng pang-aabuso, pananamantala at pagpapabaya ng sinuman. Sa Bitag, ilalaban ka, di ka iiwan. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming. A very special thanks to the community service partners of Bitag. KFC, it's finger-licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solutions. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa Bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Bax Cafe. Sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Magandang umaga mga boss, nagsisimula na tayo sa ating programa, itong Helpdesk Ipobidang Mo Special. Ngayon, babalikan natin ang ilan sa mga sumbong na inaksyonan ng ating programa na Helpdesk Ipobidang Mo ngayong taon. Isa sa mga madalas nating matanggap na sumbong ay tungkol sa pananakit, panlilinlang at pananamantala. Lahat ng yan hinarap at binigyan ng solusyon ng Helpdesk Ipobidang Mo. Ako si Carl Next Generation Bitag. Ito ang Helpdesk Ipobidang Mo Special. Ngayon sa una natin babalikan, merong mayabang at sigang foreigner sa Mindoro. Ngayon bukas ang ating bansa para sa mga dayuhan, para sa turismo, negosyo at kultura. Ngunit hindi lahat ng bisita ay nakikipagtulungan. May iba dyan mayabang, siga, nakakaabala na sa iba, sakit sa ulo, at marami pang problema. Gaya ng isang sigang foreigner sa Mindoro na ipinalabas noong nakaraang September. Isang dayuhan na sakit sa ulo ng kanilang barangay. Kaya inimbestigahan at inaksyonan ng Helpdesk Ipobidang Mo ang sumbong na ito. Panoorin. Para hindi na makaparada ang customer mo, binabalaandar niya yung sasakyan sa tapat mismo. Ilang hakbang lang ng iyong
tindahan. Dapat pwede siyang pumarada sa tapat niya lang. Maraming beses na po yan na okay. tinawag ko ang barangay. Sinama ko po na para po pakiusapan at tanggalin po yung sasakyan niya. Ayaw niya makinig. Talaga ang foreign nationals po dito ay bisita at ina-expect po natin na sumusunod sila sa mga batas po, whether local laws or national government laws, or else they will have to face the consequences. I'd like you to listen carefully. Greg Weiser, look me in the eye. Read my lips. Stop doing this foolishness in my country. If not, I'm going to kick you out. I promise you. We're going to do the best that we can to kick you out as undesirable. This is a warning. Do not mess with us. Ako po ay isang vendor ng mga prutas sa Barangay Kakawan po, ang aming pong karatig barangay. Akin pong idinudulog ang aming pong problema sa foreigner na nakatira po sa tapat po ng aming pinagtitindahang kubo, na may attitude po siya na ayaw po magpa-parking kahit isang minuto o isang segundo man lang po sa kanyang tapat ng gate, na hindi naman po ito nakakaabala sa kanya kung magkataon man po na may bibili. Marami na po itong beses, sir, na umaabot na po na hindi na kami nakakabinta hanggang sa masira po ang aming panindang prutas. Sana, sir, kami po ay matulungan sa inyo sa aming pong reklamo. So makita niyo dyan, Sir Ben, yung mismong bahay niya may gate at mukhang may espasyo naman for parking. Now, kung puno naman siya, pwede naman niya din isang pa dyan sa rampa or kung saan man. Yun nga yung punto ni Ma'am dito, na bakit kailangan iparada pa dun sa harap ng mismo ng tindahan na ba'y mukhang may personalan na dito. Ivy, ang gusto niyang gawin, sa tuwing may mga customer ka, para hindi na makaparada ang customer mo, binabalandra niya yung sasakyan sa tapat mismo. Ilang hakbang lang ng iyong tindahan. Samantala, yung bahay niya, tapat ng tindahan mo, may kabilang kanto pa siya. May kalsada, yung kalsada sa gitna, yung sa'yo dito ka na sa gilid, doon siya pumaparada sa gilid mo na dapat pwede siyang pumarada sa tapat niya lang. Kasi ang napagitna ng kalsada eh. Tama? yes po, sir. Anong Sir, talaga, sinasadya po talaga niya, Okay. sir. Anong sinabi ng barangay dito? Sir, maraming beses na po yan na tinawag ko ang barangay. Tinawag ko po ang barangay, isinama ko po na para po pakiusapan at tanggalin po yung sasakyan niya. Ayaw niya Hindi po makinig. talaga, Okay, sige. ayaw po, sir. Sir, tumawag din po ako, sir, ng pulis. Ilang beses po akong tumawag ng pulis para po patanggal yung sasakyan. Alright. Dahil po, Okay, sige. maghapon po talaga hindi po niya tatanggal. Relax. Hinga. Bratatatat ka na. Nandito ka namin. Hindi ka namin iiwan. Pakinggan ko muna si Romeo Calay, yung barangay ng Kakawan. Yung kapitan. Kapitan. Kap, magandang umaga po sa iyo, Kap Romeo Lakay. Sir. Hello, sir. Magandang tanghali po. Magtatanghali na nga. Mga barangay Kakawan, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Anong nangyari dito na parang naawa naman kami rito sa constituent mo na parang hindi raw ata nakikinig din yung American citizens sa ayan, nananadya na, nakikita namin yung bahay niya, malapit. Bumaparada mismo sa tapat mismo ng tindahan nitong... Yan po sa sir, yung complaint po nang yan ay sa total lang po ay nagka-problema din po ako, sir. Kasi po yan ay hindi lang po isang beses at marami na pong beses na may mga sumbong po sa akin ng verbal at may pagkakataon po na nagkaroon po kami ng mediation dito po sa aking tanggapan. Okay. So yung mediation naman po, sir, ay palibasa nga po, hindi man po siya humihingi ng apologize sa complainant. Kung kaya po yung usapin po nila ay napapunta na po ng police station dito po sa Pinamalayan Police Station. Okay. Sa Oriental Mindoro. Okay. Anong nangyari sa pagpunta ng police station? Wala? Nangyari? Kinakausap? Hindi ko lang po, sir, alam doon sa complainant. Kung yung usapin po na in-endorse ko po sa kanila, ito nuloy po nila yung usapin. Okay. Sige. Alright. Sige. Kap, nagginawa mo ng trabaho mo. Siguro at this point, kami nagpapasalamat po sa iyo, ha? At isa pa po, sir, kasi po siya ay... yung po kasing kanilang lugar, yung po kasing pinaparkingan po ng mga motorista, at the same time po yung provincial road. Provincial road. May government property po yun. Okay. Na kung saan nga po ay pinapaliwanag ko sa kanyang asawa na yan ay pag-aari ng gobyerno at wala silang karapatang pigilan ang sino mang motorista na paparking sa harapan ng kanilang bahay. Kasi may pagkakataon po na may isang motorista na tumigil po doon at meron lang siyang kinausap through cellphone dahil bigla po ang tawag. Ngayon, yung pagkakataon po lang yun ay nagsumbong po sa akin ng verbal at hindi na po nila itinuloy. At sabi sa akin, kapag sabihan mo na lang, at yung nga po na answer niya po sa akin
may tumawag sa kanya at nagkataon na napaparada lang pa siya sa harapan ng bahay. Ngayon ay question siya nung may-ari ng bahay na si Greg Whiter. Okay. Camp, kaya namin kinausap, kinoconfirm lang namin talagang matigas ang ulo itong Amerikano na to eh. Dito tayo sa spokesperson ngayon ng Bureau of Immigration, Carl, ano? And, Yes. Good morning, good noon na ngayon. Ano, Dana Sandoval, ma'am, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning. Magandang umaga po. Can you imagine an American citizen, or not even a citizen, married to a Filipina, and then asserting himself, like, nakikita ko to sa mga police in action. Ako minsan mga pagpaparada sa harap ng kalsada, wala na silang karapatan dyan, pagdating dyan. Dahil unang-una, hindi naman na may parking space naman siya sa loob ng kanyang bahay. Pero ito po, ma'am, would you consider this an undesirable alien? Or medyo siguro kunting reminder lang na nasa Pilipinas siya, may batas tayo rito, ma'am? Kapag ang foreign national po ay may mga ginagawang kalokohan dito sa Pilipinas, of course, kahit ito, parking po, this is a local issue na nare-resolve po at the barangay level. Pero dahil foreign national siya, titingnan po natin ang kanyang records. So far po, sir, nung tinignan natin yung records niya, wala naman siyang violation or hindi naman siya overstaying in terms of his visa. Pero yung actions niya po, kung nakikita at the barangay level that he is already, yung presence niya ay detrimental doon sa community, maaari pong i-report ito ng barangay or ng local government unit sa BI para makapag-initiate po tayo. Kasi maaaring hindi lang po ito yung ginagawa niya, maaaring may kung ano-ano pa siyang ginagawa sa paligid kung meron talagang attitude problem itong taong ito. Pwede po itong i-report sa BI para matingnan po natin kung pasok sa undesirability. Kasi kung siya po ay nakakagambala na doon sa community at yung kanyang presence ay kumbaga parusa na doon sa area, that could fall under undesirability. May sarili siyang parking area. Pwede na mag-park sa loob. Kung puno na ang parking niya, pwede na i-park din sa gilid ng kanyang bahay na pagitan ng tindahan at saka niya, malaki highway national highway. Bakit kinakailangan iparada mo? Ibalanda, halos idikit na roon mismo sa ito'y stall ng lumapit sa atin dito. Tutulungan po namin to rito, ma'am, para masilip po ninyo with the help of these complainant and then the certification ng barangay para medyo mabigyan po siya ng siguro kunting advice, no? Hindi naman sa pinapalayas natin. Baka kasi akala niya kung ano nagagawa niya rin sa Pilipinas ay can behave undesirably, it's okay lang. Hindi siya marunong sumunod sa batas natin, alam niyo naman siguro, ma'am, susunod na gagawin ninyo, ma'am. We're not trying to tell you exactly what to do, but nilalapit lang po namin sa inyo, ma'am. Yes, sir. Lalo po, itong mga to, hindi porket tama po ang visa natin or hindi tayo overstaying, ay free pass na po yan para maggawa ng kalukuhan or maging rude sa mga kababayan. Tandaan po natin, ang foreign nationals po dito ay bisita at ina-expect po natin na sumusunod sila sa mga batas po, whether local laws or national government laws, kailangan pong sundin nila to or else they will have to face the consequences. Alright. Thank you so much, ma'am. Gagawa po kami ng hakbang. Tutulungan po namin nagreklamo. Maraming salamat po, Ma'am Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Thank you, ma'am. Anytime po. Thank you. Good morning. Ngayon naman, ma'am, yung aming pag-uusap ay sana na nagdagdag kaalaman din sa inyo na pagka isang dayuhan or foreigner pumasok sa ating bansa at mag-i-stay, kailangan din po mag-abide sa ating batas. Ngayon na mukhang may mga problema or complaints laban sa kanya, it's more of an immigration matter na siya. Kaya po namin inilapit sa immigration and sabi daw nila makikipag-coordinate sila sa barangay para alamin yung mga issues and kung ano man para mapatawag itong sinasabing foreigner at bigyan ng sinasabing atensyon at sabihan sa kanya na umayos siya. Kung hindi, mawawalan siya ng sinasabing karapatan na magstay dito sa ating bansa. Nakuha mo po yun, Ma'am Ivy? Tulungan natin yan. Okay. At nandito po kami para tulungan po kayo. Okay. Sir Ben. I'd like you to listen carefully. Greg Weiser, look me in the eye. Read my lips. Stop doing this foolishness in my country. If not, I'm going to kick you out. I promise you. We're going to do the best that we can to kick you out as undesirable. This is a warning. Do not mess with us. Doon sa nakita niyo mensahe ni Sir Ben, hindi po kami nagbibiro dito. Ang sa amin po ay para matulungan
Ito pong nagreklamo sa atin na si Ma'am Ivy na malilit lang po na nagdinegosyo. Kaya ngayon dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at hiniing, pinapakinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na Ipabitag Mo Helpdesk. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming. A very special thanks to the community service partners of BITAG. KFC, it's finger-licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solutions. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. Sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Magandang umaga mga boss, nagsisimula na tayo sa ating programa, itong Helpdesk Ipabitag Mo Special. Ngayon, babalikan natin ang ilan sa mga sumbong na inaksyonan ng ating programa na Helpdesk Ipabitag Mo ngayong taon. Isa sa mga madalas nating matanggap na sumbong ay tungkol sa pananakit, panlilinlang at pananamantala. Lahat ng yan hinarap at binigyan ng solusyon ng Helpdesk Ipabitag Mo. Ako si Carl Next Generation Bitag. Ito ang Helpdesk Ipabitag Mo Special. Ngayon sa una natin babalikan, merong mayabang at sigang foreigner sa Mindoro. Ngayon bukas ang ating bansa para sa mga dayuhan, para sa turismo, negosyo at kultura. Ngunit hindi lahat ng bisita ay nakikipagtulungan. May iba dyan mayabang, siga, nakakaabala na sa iba, sakit sa ulo, at marami pang problema. Gaya ng isang sigang foreigner sa Mindoro na ipinalabas noong nakaraang September. Isang dayuhan na sakit sa ulo ng kanilang barangay. Kaya inimbestigahan at inaksyonan ng Helpdesk Ipabitag Mo ang sumbong na ito. Panoorin. Nagpapatulong po ko para makapaghanap buhay po ako, para makuha ko yung lisensya ko kasi kinumpis ka ng amo ko at binugbog pa ako. Bigla na lang ako sinikmuraan.
Hindi po siya binugbog. May medical certificate dito. Ang sinasabi ng doktor, soft tissue swelling bilateral cheek. Yung guard nga nagsabi na lumabas ka na kuya kasi kung hindi, mapuputakde ka ng bugbog eh. Ang lupit ng ginawa niyo, pinalayas ninyo. Kinumpis kang lisensya, hindi niyo binayaran. Kinuha niyong gamit, hindi siya makabalik. Wala siyang matirahan. Papasok na ang bitag. Isa po akong truck driver. Nangyari po, nasangkot po ako sa aksidente. Nung nasangkot po ako sa aksidente, sinisi sa akin lahat. Hindi ako binigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Tsaka di ko naman po kasalanan na, kumbaga sinisi talaga sa akin. Hindi ko naman kasalanan, di masinasadya. Aksidente ako nang nangyari. Yun, pinaupunta niya ako sa opisina ng amo ko. Sabi ko, punta ka sa opisina. Yung pagpunta ko po, nung July 11, ginulpi na po ako. Ang lisensya ko po kinuha po, kinumpis ka po. Ngayon hindi ako makapaghanap buhay. Lisensya ko po, panghanap buhay ko sa pangano ko sa pamilya ko sana. Oh, anong klaseng aksidenteng kinasangkutan mo? Yung truck na hindi makaahon. Ikaw yung nagda-drive ng truck? Opo. Anong ibig sabihin? Paakyat ka? Hindi makaahon? Naka-aksidente po ng may sasakyan po, tsaka bakod. Bakit? Nahirapan ang truck mo? Pamakyat? Ay, sa sobrang bigat ng pangarga po. Anong karga ng mga truck mo? Mga tela po, punong-puno po. Nangyari, natrasan mo yung bakod. May sasakyan ka pa natrasan. Una po yung bakod, yung sasakyan, tapos saka yung bakod. Yung sasakyan, tapos bakod. Opo. So ano nangyari? Matapos noon, bakit umabot sa ganitong pumunta ka sa amin dito? Kasi may nagpapatulong po ko para makapaghanap buhay po ako, para makuha ko yung lisensya ko. Kasi kinumpis ka ng amo ko at binugbog pa ako. Pinatawag ka para bayaran mo yung nasira? Oo. Binugbog ka pa? Oo. Bigla na lang ako sinikmuraan. May nasabi ka bang hindi maganda? Wala naman, wala po. Para maging patas tayo, maging bisita tayo. Sa linya ng telepono, si Ruby, sa Longwit Trucking Services. Ruby, magandang umaga sa iyo. Apo sir, good morning po. Ruby, ano ka ba dyan? Ikaw ba'y may-ari? Ako po yung nag-ooperate na nagbibigay po ng biyahe sa kanila. Nakakausap po nila, ako po yun. Nandoon ka ba nung umano'y pambubugbog dito kay Reynante? Nakita mo na nitong tiyuhin mo? Nandun po ako ng accident na yun kasi po, ang plano po talaga, mag-uusap po kami. Nakita mo bang binugbog itong si Reynante? Hindi po siya binugbog. Anong sinasabi ni Ruby na hindi ka naman daw binugbog? Nandyan naman daw siya. Sinungaling po sila, sir. Nandun sila, pinaikutan nila ako, tinulungan lang ako ng lumabas ka lang, kuya. Sino nagsabi? Yung security guard po nila. Yung security guard nang nagsabi, lumabas ka? Lumabas na lang. Sabi ko, punta ako sa likod, kunin ko yung gamit ko. Mga damit ko. Nandun pa nga mga damit ko kaya wala akong damit. Hindi po siya binugbog, sir. Yung time niya po na binugbog, imposible po. Tinapik po siya dito po sa noo po. Kasi po, nanakot po siya dito. Tinapik sa noo. Anong klaseng tapik? May klaseng tapik. Bukas ang mga mukha o tapik na ganito? O tapik na ganyan? Tinapik po siya sa noo. Kasi nga po, yung bang pagtapik ba open, closed fist? Or tinapik lang mga daliri? Paano klaseng tapik? Sa noo po, sir. Sa noo po. Alam niyo po yung tinapik na sinabi po nandito po. Gumising pa nga sa sinasabi. Bakit hindi na lang tito mong pasagutin mo? Bakit ikaw sumasagot? Yung tito mong nire-reklamo eh. Bibisitahin namin kayo dyan. Hindi kami nagbibiro. So, sumagot ka na maayos. May medical certificate dito. Ang sinasabi ng doktor, finding soft tissue swelling bilateral cheek. Pamamaga sa may parting bahagi ng sinasabing cheek. Yan ang sinasabi ng medical certificate. Ba't hindi mo lang pakausap sa... Ano pangalan ng tito mo? Alfred po. Alfred, ayun. Alfredo po. So ngayon, andyan ba si Alfred Tamayo, Ruby? Wala po, sir. Meron ba siyang contact number? Meron po, sir. Okay, kukunin ko na lang yan, ano? Ganito na lang, Ruby. Una sa lahat, kukunin namin ang kanyang mga gamit. Kukunin namin ang kanyang lisensya. Sa San Lorenzo, Taytay, kakatok kami dyan, akin ang lisensya nito. Akin na yung sinasabing gamit nito. At saka, binayaran ka na ba? Oo. Magbabayad ba kayo sa kanya, Ruby? Last pay. Yung last pay niya, kasi may insurance naman kayo. Opo, sir. Babayaran nyo ang kanyang sweldo na ilang araw. Nagkakaintindihan ba tayo? Sa akin po, sir. Hindi. Ibalik mo ang kanyang lisensya, pakukuha ko, sasama ako. Ano kaya? Bawal magkumpiska ng lisensya kahit na pulis.
Another mistake na naman yan. Another kaso na naman. Papasok na ang bitag. Ang lupit ng ginawa niyo, pinalayas ninyo. Kinumpis kang lisensya, hindi niyo binayaran. Kinuha niyong gamit, hindi siya makabalik. Wala siyang matirahan, nagpabitag. Ibibitagin namin kayo. Sinabi ko po sa kanya nung nag-usap kami, Kuya, ibibigay ko na yung lisensya mo ngayon, kailangan ko ng cooperation. Kung ano po bang surat ko Sige, ganito na lang. Okay, ganito, para mas mabilis, mamadali. Magpapadala ako ng investigador, may cameraman, may driver, may sasakyan, para makita namin na sinauli ninyo ang lisensya niya. Para makita namin binabayaran niyo siya ng sweldo niya. Para makita namin ibabalik niyo ang mga gamit niya, mga damit niya. Makikita mo naman to, ganito yung suot niya. Wala naman po siyang gamit dito, sir. Kinuha naman po niya lahat. Baka naman suot ni Alfred, hindi kaya? Kinuha naman niya po lahat na lumabas dito. Alam din naman po ng guard. Yung guard nga nagsabi na lumabas ka na, kuya, kasi kung hindi, mapuputakde ka ng bugbog eh. Totoo ba to? Pinalabas po siya kasi. Pinalabas ng gwardiya kasi binubugbog niyo eh. Kasi hindi maawat-awat eh. Hindi po yun nangyari, sir. Tinapik po siya kasi sabi niya nga. Hindi nga tinapik eh. Gusto mo dalhin kita sa hospital? Rizal Provincial Hospital. Gusto mo bang mabasa to? Mga sinungaling pala yung mga doktor sa Rizal Provincial Hospital. Gobyerno yan. Sige ka. Kukunin namin ang lisensya. Damit ka pa ron? Hindi ko alam, sir, kung may naiwan pa. Baka may naiwan kayong brief mo, sinabit mo. Ay, nandun pa, sir. Nandun pa ang brief na. Baka may... Sabit. Ha? Andun pa. Okay naman. Nalaban na ba yun? Ay, hindi ko alam. Baka na... Baka naman yung garter ng brief mo, parang bacon na pinarito na. Mga alam ko lang, sir. Kasi sige, ganito na lang. Pakihanap na lang, Ruby, ng brief niya raw na baka nandoon kasi may isang brief pa siya kasi na naiwan ata. Pakipahanap na lang sa gwardiya, Baka sakali makita ninyo. Kung sakaling wala, di ba, bilhan lang kita ng bago. Salamat, sir. Sige, bibilhan ko na siya ng bagong brief na naiwan niya raw. Pero yung license, kailan mo mapapakuha ko at saka at the same time, pati yung sweldo. Last pay. Yung last pay, ha? Opo. Total, anyway, insured naman ang truck niyo eh. Di ba? Hindi naman kagustuhan ni Reynante mabangga. Ay, nag-iwan pa kayo ng alaala eh. Ay, medyo nabugbog eh. Masakit pa ba? Ito kung binigyan nga ako ng gamot eh. Yun ang hospital. Hanggang ngayon, hindi na ako hirap nga ako. Makahirap ako umakyat yan eh. Meron ka umakyat. Kailan ka pa binugbog? Nung ang nangyari sa akin, 11 ng July, 2025. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yung lisensya niya po, bibigay, yung sinasabi niya po sa akin. Parang kahapon lamang yung bugbog patingin ng tubig. Ito, sir. Ulitin tinamaan, sir. Ito? Ito, yan po. Hindi kaya pigsaya? Hindi, sir. Sige. Hindi po yan, sir. Akala ko... Buhay ko na kataya rito eh. Buhay mong kataya. Yan bang sinabi ng doktor? Opo. Ayun, nandun po Bakit parang iika-ika ka? ano po eh. Apektado ata yung ugat ko na rito sa litid ko eh. Binutukan. Diyan. Una. Nakita naman natin na sila mismong umamin na umano'y pagtapik. Hindi natin alam kung anong klaseng tapik ang binabanggit niya. Baka yung iba sumasampal, yung isa sumusuntok, yung iba ginaganon. In martial arts, ang mga bagay na hindi mo pwedeng tirahin ang batok. Yes. Makakatulog ka riyan. Kung hindi, delikado to, soft tissue to. Makakasakit, So, kung nakikinig ka man, Sir Alfred Tamayo, hindi ka namin inaakusahan, at least kahit na papano, pinakikinggan ka namin, pero andito yung complainant mo, binibigyan ka namin ng karapatan na para harapin yung sinasabing, biktima umano, yung nasaktan mo, may karapatan ka rin na kumprontahin, na hindi mo naman hindi pinagkaloob namin sa'yo. The right of the accuser to confront the accused and the accused to confront the accuser. Two ways. At dyan tayo nagtatapos dito sa ating sumbong, dito sa ating programa. Pero magkakaroon ng follow-up ito at update dun sa pagkuha ng lisensya at dun sa mga iba niya pang gamit at ang kanyang last pay para dito. Kaya dito tayo nagtatapos. Itong mas pinalakas, mas pinalawak ang bagong ipabitag mo, Help Desk. Sa mga empleyadong katulad ni Reynante na nakakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon, huwag manahimik at agad na lumapit sa aming tanggapan para maaksyonan at maimbestigahan niya. Ngayon, sa susunod natin na pag-uusapan, meron isang SK chairman sa Samal Island.
irresponsable. Batang nadisgrasya sa kanyang motocross event, tinaguan. Sa bawat programang inihahanda ng mga kabataang leader ng barangay or SK, layunin nilang maghatid ng saya, pag-unlad at pagkakaisa. Ngunit minsan ang isang simpleng pagkukulang sa paghahanda ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang trahedya. Sa segment na ito, panoorin ang isang batang nasaktan sa gitna ng isang event na inorganisa ng SK chairman sa Samal Island sa Davao. Investigasyon at aksyon sa sumbong na ito, panoorin. Meron bang kahit anong mga safety rail or kahit na posibleng protektahan yung audience? Lubid lang po ang nakatali, sir. Anong ginawa ng organizer dito nung time na na-admit yung 8 years old mong apo? Wala silang ginawa, hindi sila nagpakita sa amin. Kahit nakalabas na kami, hindi man lang sila nagparamdam sa amin. Matanong ko lang, sir, kailan ba nangyari yung aksidente? August 16 po, sir. Anong ginawa ninyo from August 16 hanggang ngayon? Actually, sir, busy talaga ako. Busy ka? Sa totoo lang, sir, August 16 until August 25 and 26, magbigay na sana ako ng kunting... Sa totoo lang, wala ka pang ginagawa? Sir, may nagawa kami, sir. Wala kayo nagawa. Kasi sir, hindi ba biyahin mula Davao del Norte itong mismong complainant namin para lang ma-reach out at makausap ka? Kasi kung natapos yan noon pa, then we wouldn't be talking on this show. May na-aksidente na taga-barangay pa ninyo tapos hindi nyo pa tinutulungan? Sir, Anong klaseng irresponsableng gawain ng mga SK dyan sa lugar ninyo? Ang sakit sa tenga, SK ka pa naman, wala ka magawa? Tatawagan ko yung DLG. Pwede ko sir reklamo dyan. Sige, sir. Sige sir. Sa mga tao siguro dyan sa barangay Cogon siguro, pag-isip-isipan nyo na lang siguro yung iboboto yung susunod. Noon pa man, yun talagang iski talaga mahirap. Hirap na hirap talaga ko siyang makausap at saka hanapin. Hindi ko talaga siya makausap ng maayos. August 16, nagkaroon ng event sa barangay Cogon ng motocross racing na inorganize ni Iski Justin. Pumunta yung anak ko kasama ang apo ko doon sa motocross racing. Habang nanonood, nawala ng control yung rider at sumalpok sa audience kasama yung apo ko. Napuruhan yung apo ko na bali ang paa, kailangan ng stainless. Humingi kami ng tulong sa Iski, yung nakabangga, pero dinalikuran kami. Ang sabi naman sa usap namin sa barangay, natutulong sila eh. Pero sa final, hindi man sila nagpakita, hindi tumulong. Pakikwento nga sa amin kung ano ba ang nangyari at bakit umabot sa ganong klaseng pinsala or aksidente. Yung apo ko po, sinama ng ama niya nanonood ng motocross racing doon sa barangay Cogon. Tapos yung motor rider Barangay po... Cogon, saan ito? Barangay Cogon sa Samal Island, Garden City of Samal, Davao del Norte. Okay, Davao del Norte, malayo pa pala yung binahin ninyo. Opo, sir. Paano po kayo nakarating dito? Nagbaylan lang po kami, gamit yung sasakyan naming multicab. Sumakay kami na lang 2 bisis sa Roro para lang makapunta dito. Gano'ng katagal po yung inyong biyahe? 5 araw po bago kami nakarating dito, sir. So 5 araw nagbiyahe kayo Opo. para mailapit lang itong Opo. sinasabing sumbong. Matanong ko lang ma'am, itong tinatawag natin na motocross event, sino po ma'am ang nag-organize nito? Yung Iski po at saka yung LSRC, Samalan Car Rider. Okay. So may isang grupo na nag-collab dito sa SK. Opo. Meron bang kahit anong mga safety rail or kahit man mga bagay na nakapaligid na posibleng protektahan yung audience doon sa mga nagre-racing or kung ano man yung tinatawag natin doon na ginagawa nila sa motocross? Lubid lang po ang nakatali, sir. Ngayon, tinamaan nyo itong tinatawag natin ng 8 years old. Anong ginawa nitong sinasabing rider? Nawalan kasi ng control yung rider tapos napunta doon sa audience kasama yung anak ko po at saka yung apo ko po na tamaan. Opo. Nagulungan niya ito ng anong gulong. Yung legs nung apo mo? Opo. Okay po. Pero nanay, ang pinakareklamo nyo dito sabi nyo nga ma'am, nabakalan na yung, nalagyan ng bakal yung apo nyo. Opo. Okay po. Medyo okay na po siya ngayon, tama? Okay na, nakalabas na po sa hospital. Kaso yung tulong, meron po bang naibigay sa inyo? Iyon lang po talaga yung 5,000 na binigay ng Amerikano po.
Wala na pong iba akong natanggap. Yung Amerikanong tinutukoy mo, yun yung rider. Yung rider po. Sino pong nagbayad ng ospital? Kung Ako po, pinangutang ko po yung perang pinambayad ko sa Magkano ospital. ma'am yung tinatawag natin na total ng inyong sinolder o binayaran sa ospital? More or less 45,000 po. Ngayon naman, anong ginawa na tinatawag natin na organizer dito nung time na na-admit yung tinatawag natin na 8 years old mong apo? Wala silang ginawa, hindi sila nagpakita sa amin kahit sa hospital po, sir. Tapos, Hindi nagpakita sa hindi ospital? po. Kahit nakalabas na kami, hindi man lang sila nagparamdam sa amin. Nangumusta man lang kung kumusta na yung bata. Wala talagang nagpakita sila sa amin. Wala nagpakita sa inyo? Wala. So wala na pong binigay na financial, Wala na hindi pa pong nangamusta. binigay. Kaya nga pinatawag ko sila sa PAW, tinutal yung nagastos ko para bayaran nila pero hindi man sila nagbigay, sir. Nasa kabilang linya na ngayon, yung Samal Trail Riders Club, Alejo 4. Okay, kayo ang nag-facilitate dun sa may barangay Cogon. Ang nagpadula kasi yung SK chairman doon sa Cogon noon. So yung SK chairman ang mismo nag-organize, kayo, idinala ka lang kayo kasi kayo ang grupo na nakakapagdala din ng mga ibang mga riders na pwede makipag-participate dun sa motocross. Opo, sir. Okay. Sir, ano po ba din yung, paano ba din fina-fund or binibigyan ng pondo itong tinatawag na event na to? May alam ba kayo kung paano? Walang pondo ng sir kasi i-request lang yung araw na yon na motocross daw sila so kami lang facilitate lang sir. So kayo lang ang nag-facilitate dahil kayo ang may alam doon sa umanong pagpapatakbo ng motocross. Tama po ba? Tama, sir. Okay. Sir, matanong ko lang, no, may nangyari kasi dito, may lumapit sa amin na ang pangalan po niya ay Rovelyn Referes. Ang kanyang apo daw na 8 years old ay natamaan ng isa sa mga participants ninyo dito sa Barangay Cogon. Ngayon, ang nangyari, yung 8 years old ay nabalian, nilagyan ng stainless or bakal. Malaki ang naging medical expense total dito at kawawa naman yung bata. Hanggang ngayon, sir, wala daw kahit anong pagre-reach out ang tanggapan ninyo at tanggapan ng SK tungkol dito sa umanong pagtutulong sa sinasabing expenses. Sir, matanong ko, in events like this or sa ganitong klase mga event, kung saan may na-aksidente na audience or nanunood lamang, ano po ang ginagawa ng organizer kung sino man yung nag-ayos ng event para maayos yung problema? Yung unang mga palaro namin sir doon sa may ibang lugar, so yung organize, sila yung sagot sa mga ganong aksidente sir. Pero yung kaming nag-facilitate, wala po kaming sapat na ipang sa ganon sir. So yung na-facilitate sir, yung anong nag-organize, sila lang ang magsagot sa Okay. Sige sir, gusto ko lang balikan yung inyong sinabi na kung sino ang organize, sila ang mananagot or tutulong dun sa pagsagot ng tinatawag natin na medical expense nitong isang tao. Tama po ba? Tama, sir. Okay. So, ang nangyari, ang sino ba ang nag-organize ito? Itong SK chairman na binabanggit, tama po ba? Tama, sir. Okay. And hanggang ngayon kasi sir, ay hindi pa rin inaayos itong tinatawag natin na apo, itong ni ma'am. So, masasabi natin na may lapses itong tinatawag natin na SK chairman na organizer ng event. Tama po ba? Tama po, sir. Okay. Sige sir, ganito na lang. Nasa kabilang linya ngayon, yung mismong SK chairman ng Barangay Cogon, Babac, District, Icagos, Island Garden, City of Samal, si Justy Telempros. Sir, ano mabibigay mo na sagot dito sa nangyari sa apo ni Ma'am Rovelyn Referes? So nanin masitel sir, actually yung last time nagpatawag po kami ng meeting doon sa barangay nila. Pero ang pumunta po doon yung anak po niya. Then narinig ko nagkaroon daw ng kasunduan, nagkaroon ng kasulatan pero walang mismong halaga kung magkano maitutulong ninyo. Oh yes po sir. Sa totoo lang, ang yung STRC po sir, sila yung sagot lahat sa billing. Ako po, nagtuturoan na. STR, ito yung Samal Trail Rider. So yung Samal Trail Riders dapat ang sasagot? Oh, totoo yun sir. Sila yung tutulungan sila na masiro-siro lahat ng billing. So sinasabi mo sir, walang maitutulong yung grupo ng SK ninyo kahit kayo ang namuno at nag-organize. Matanong ko lang sir, kailan ba nangyari yung aksidente? August 16 po sir.
Anong ginawa ninyo from August 16 hanggang ngayon? Actually, sir, yung August 16, yun sa akin, sir, is na busy talaga ako kasi araw namin yon. Busy ka? Busy ako kasi araw namin yon. Then, ang sa kasulatan na namin, sir, is ang Hindi. Huwag ka muna pumunta doon sa kasulatan. Tinatanong ko, anong ginawa mo simula August 16 hanggang mismong kasalukuyan para masolbahan or matapos na yung problema? Sa totoo lang, sir, yung kuha namin, sir. Sa totoo lang, ano? Sa August 25 po, sir, until August 16 until August 25 and 26, magbigay na sana ako ng kunting Sa totoo lang, wala ka pang ginagawa. Yun na yun, sir. Wag mo nang paligoy-ligoy pa nang bibigyan mo ko ng mga kung ano-ano pong salita. Diretso na, wala kayong nagawa. Sir, may nagawa kami, sir. Actually, sir, ako... Wala kayong nagawa. Kasi, sir, hindi ba biyahe ng mula Davao del Norte, itong mismong complainant namin, para lang lumapit sa aming tanggapan, para lang ma-reach out at makausap ka. Kasi kung, sir, solve mo na yan, natapos yan noon pa, you solved the problem ever since before, then we wouldn't be talking on this show. Alam ba ng munisipyo, does the municipality know about your event? Yes, sir. So, sanction ng munisipyo. May na-aksidente na kababayan na local na taga-barangay pa ninyo. Tapos hindi nyo pa tinutulungan? Kasi, sir, ito yan kasi, sir. Ano? Nag-talk kami kagabi ng organizer, sir. So, kanya yun, magpatawag kami. Kausap ko lang sa kabilang linya kanina eh. Sabi niya na wala pa kayo napapag-usapan kung magkano itutulong. Tapos sabi niya, tinuturo, ikaw. So ano ba talaga? Sino may mali? Kung ako lang tatanungin mo, facilitator at organizer parehas may mali dito. Ako lang ang nagbigay ng funds sa kanila kasi hindi ko alam. Ikaw ang nagbigay ng? Funds, sir. Ng? Ako ang pondo? nagbigay ng papremyo kasi araw na... Ikaw ang nagbigay ng pondo. Saan galing yung pondo? Sa budget namin, sir, sa SK. Sa budget ng SK. So, public funds was used. Tapos wala man lang maitutulong na pondo dito sa tao na aksidente. Namigay pa kayo ng reward imbis na tulungan yung mga kababayan natin na na-aksidente dahil sa event ninyo? Sir, anong klaseng irresponsableng gawain ng mga SK dyan sa lugar ninyo? Sir, nagbibigay na sana ako ng tulong, sir. Nagbibigay ka sana ng tulong pero hanggang ngayon wala pa rin. Kaso, sir, huwag kang sasagot sa akin, sir. Sir, diretso na tayo solusyon. Kinakausap mo pa rin ako talking about the problem. Ang sakit sa tenga, SK ka pa naman, wala ka magawa. Sir, actually, sir... Kasi sir, kung ganyan, ipapareview ko sa DELG yung event na to. Tatawagan ko yung DELG to ask them to review if this event was permitted by the municipality. Tapos hanggang ngayon ay wala pa rin natutulungan sa kababayan natin. Pwede ko sir reklamo dyan. Wala problema, i-refer namin ito sa DELG para ma-review din yung inyong pagkaupo dyan sa posisyon. Sir, actually kasi sir, pinaharan kasi ako, sir. Sir, don't talk about your background. Wala akong pakialam sa background mo. Pinag-uusapan natin yung complainant. Anong magagawa mo para tulungan? Hindi puro pangangatwiran. Sir, ito ang paraan, sir, para mag-meeting kami this coming Friday, then magbigay kami ng Sir, tama ng meeting. Sobrang tagal na ng panahon na ibinigay sa inyo. It's been so long. You have done nothing. Yun lang yun. So kung wala kayo, sir, magagawa nitong kabilang, ewan ko ba na nag-facilitate ito na tingin-tingin lang siguro, wala namang ginagawa. Tapos kayo naman din, isa pa kayo. Magbigay na kami ng pera, sir. Kanino? Sa tutulungan na sana namin sila, sir. Wala na bigay. Wala na nabigay. Sir, kaso ako ko, sir, Sir, ganito na lang. Sige, kung wala po kayong mabibigay na solusyon ngayong araw, wala pong problema. Magko-complain na lang po si ma'am. Mas maganda si DLG po siguro. Kasi ito po ay municipally permitted ayon sa'yo. So I think we'll just do a background check dyan sa mismo nangyaring event. We'll just have ma'am file a complaint against yun sa SK mismo ninyo, yung grupo ninyo, or kung sino pang involved dyan. Lahat po, sir, ipapareview na lang namin kung ganyan na lang po kasi mukhang natutulog po tayo sa pansitan. Sige, sir. Sige, sir. Ganun na lang, no? Mukhang wala pa rin kayo may bibigay na solusyon kasi hanggang ngayon, hindi pa rin kayo tinatalab dun sa sinasabi ko. Mukhang talaga ewan ko na. So, sir, masasabi ko na lang, good luck.
Ewan ko na lang kung SK chairman or what. Sa mga tao siguro dyan sa Barangay Cogon siguro, pag-isip-isipan nyo na lang siguro yung iboboto yung susunod. Kung talaga ba dapat na-elect yan as SK chairman. Kausapin na lang natin si Attorney Batas Mauricio para mahimasmasan naman ng batas. Carl Tulfo at mga kababayan, katulad po na binabanggit natin, may pananagutan ang SK as a whole. Ano po? Yung pong sangguniang kabataan, hindi na lamang yung SK chairman, kundi yung kabuuan. Dahil lumilitaw, ito po ay pinalilitaw na proyekto ng buong sanggunian, kaya pinondohan ng pera ng bayan. Lalo pong mabigat ang ganyang klase, sapagkat hindi na lamang si SK Chair, kundi lahat po sila ay magkakaroon ng pananagutan para bayaran yung daños perjuicios para tulungan yung nabiktima. Yan po sinasabi ng Artikulo 1170 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Lahat ng events organizers, Ginoong Carl Tulfo, Ms. Kate, mga kababayan, kailangan nilang tugunan ang daños o ang mga nasira doon po sa biktima na nagrereklamo dahil sila ay napinsala ng kanilang events. Ganon din po sa ilalim ng tinatawag nating prinsipyo ng human relations sa Kodigo Sibil ng Pilipinas, Artikulo 19, 20 at 21, Articles 19, 20 and 21 ng Civil Code. Maliwanag po, Ginoong Carl Tulfo at mga kababayan, ang sinasabi, ang sino mang kikilos, sino mang gagawa ng anuman na makakaapekto sa kapwa, may tungkuling mag-ingat, hindi na lamang sa sarili, kundi para sa kanyang kapwa na tatamaan ng kanyang mga kinilos, ng kanyang mga ginawa. At kung hindi po nila nagawa yan, nakagawa ng danyos, may pananagutan po silang magbayad sa lahat ng nasira doon po sa biktima. Dapat po manginig na si SK Chairman at ang buong sangguniang kabataan. Una, yan po bang pondong ginamit dyan? Yan po ba ay otorisado ng Barangay Assembly o ng sangguniang barangay at saka po ng sangguniang bayan? Kasi po kung hindi po pwedeng basta gagamitin sa kung ano-anong proyekto ng SK ang pondo na ibinibigay sa kanila. Pangalawa, dahil po tungkulin ng SK Chair at ng buong sangguniang kabataan, sanggunian membership na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga aktibidades at nagkaroon po ng danyos, lahat po sila may pananagutang sibil para magbayad at pananagutang administratibo dahil nga po sa kapabayaan sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kung tutuusin, pati po criminal liability doon po sa reckless imprudence resulting to damage, resulting to physical injuries dito po sa bata o sa biktima. Tataas po ang krimen kasi papasok po ang 7610. Republic Act 7610 na lang krimen, sangkot ang menor de edad na bata. Hindi ko maintindihan bakit isang SK chairman na taga doon sa lokal na kung saan nangyari yung mismong event, hindi magawa ng paraan. Doon kasi hindi ko talaga maintindihan bilang isang public servant, hindi mo man mapagservisyohan yung tao na nanood at sumuporta sa event mo. Tama, Sir Carl. At saka, let us remember na barangay official sila. So, dapat po may objective ang kada event. Kung ang objective nito ay to bring joy o kaya kasiyahan sa mga residente, kabaligtaran po ang nangyari kay Nanay Revelyn. Tama po. Narinig niyo po, Nanay, yung magiging mga pagkakamali ng barangay. At the same time, yung organizer po. Ano pong masasabi niyo, ma'am? Noon pa man, yun talagang iskit talaga, mahirap talaga ko siyang makausap at saka hanapin. Nung pagkalabas sa hospital ng apo ko, hinahanap ko talaga sila para humingi ng tulong. Pero hindi ko talaga siya makausap ng maayos. Ma'am, ganun na lang po. Okay, pagkatapos ng programa, pag-usapan namin yung pag-asikaso at pag-schedule sa DLG para po makapag-file ng official complaint. Okay po, ma'am? Salamat po, sir. Okay, ma'am. Maraming salamat din sa inyo. Okay? Alright. So, dito tayo nagtatapos pero magkakaroon din ng update itong reklamo na ito para matutukan natin ng maayos. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigan at inaksyonan dito sa mas pinalawak at mas malakas na Ibabitag Mo Helpdesk. Meron bang kahit anong mga safety rail or kahit na posibleng protektahan yung audience? Lubid lang po ang nakatali, sir. Anong ginawa ng organizer dito nung time na na-admit yung 8 years old mong apo? Wala silang ginawa, hindi sila nagpakita sa amin. Kahit nakalabas na kami, hindi man lang sila nagparamdam sa amin.
Matanong ko lang, sir, kailan ba nangyari yung aksidente? August 16 po, sir. Anong ginawa ninyo from August 16 hanggang ngayon? Actually, sir, busy talaga ako. Busy ka. Sa totoo lang, sir, August 16 until August 25 and 26, magbigay na sana ako ng kunting... Sa totoo lang, wala ka pang ginagawa. Sir, may nagawa kami, sir. Wala kayo nagawa. Kasi sir, hindi ba biyahin mula Davao del Norte itong mismong complainant namin para lang ma-reach out at makausap ka? Kasi kung natapos yan noon pa, then we wouldn't be talking on this show. May na-aksidente na taga-barangay pa ninyo tapos hindi nyo pa tinutulungan? Anong klaseng irresponsableng gawain ng mga SK dyan sa lugar ninyo? Ang sakit sa tenga, SK ka pa naman, wala ka magawa? Tatawagan ko yung DLG. Pwede ko sir reklamo dyan. Sige, sir. Sige sir. Sa mga tao siguro dyan sa barangay Cogon siguro, pag-isip-isipan nyo na lang siguro yung iboboto yung susunod. Noon pa man, yun talagang Iski talaga mahirap. Hirap na hirap talaga ko siyang makausap at saka hanapin. Hindi ko talaga siya makausap ng maayos. Nakasama natin muli itong lumapit sa ating tanggapan, itong si Ma'am Ruvelin Referes. Ma'am Rovelyn, kahapon na rinig natin yung panig ng SK chairman na inireklamo nyo. Tanong ko lang po, although nandito kayo sa Maynila, nasa tanggapan po kayo ng Bitag, nagparamdam po ba yung mga kapitan man lang o yung SK ng barangay sa inyo? Wala po talaga, ma'am. Okay po. Kamusta naman po yung apo nyo at saka yung tatay ng bata? Napanood po ba nila yung kahapong nangyari? Opo. Ano pong reaksyon ng tatay? Natuwa po sila kasi matulungan na po kami dito. Finally, may tutulong na Opo. sa inyo. Pero ulitin ko, ma'am, binisita po ba yung apo nyong nabalian ng buto? Walang pumunta doon sa amin para Kahit mag-visit. kahapon po, may sumilip? Wala talaga. pa rin. So, ibig sabihin, mukhang babagal-bagal pa rin sa action yung barangay na inirereklamo natin. So, today, hopefully, may makuha na tayong mas tamang sagot, Sir Carl, from the side of the barangay as well as Correct. dun sa mayor's office na lalapitan natin. Yes. Opo, ma'am. So, ngayon on the line, itong si Jeffrey Prieto, City Executive Assistant to the Office of the Mayor ng Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ano po bang pagkakaalam ninyo or may alam ba kayo dito sa hinold na event na ito? Yes sir, kahapon lang kami na-inform regarding the incident. Actually, alam na namin pong may nangyaring ganon, pero ang problema sir is wala pong nangyaring permit from the city government. Ang permit lang nila ay sa barangay government lang. Yun lang ang pagkakaalam ko. So clarify ko sir, sabi ninyo walang permit itong mismong event na ito from the municipality, pero from the barangay meron po. Tama po ba? Parang ganun lang. Pero nakakausap ko kahapon si Kapitan Marlo Lacson. Sabi niya, hindi daw permit, parang barangay certification lang. Tinanong ko nga siya, bakit nangyaring ganun? Dapat hindi certification. Parang i-certify mo na may event. Hindi ganun. Dapat, barangay permit. Umabot ba sa inyong municipality or municipal hall itong certification ng pag-a-apply ng permit from the munisipyo? Wala po, sir. Wala po talaga. Wala. Kapon ko lang nalaman yun. Pagtawag po sa akin kapon, kaya namin yung mga staff namin regarding the incident at saka mga ginagather namin lahat kung ano ang pwedeng ma-provide na documents, including yung traffic incident investigation report at saka yun lang ang hawak namin ngayon for this time. Sir, kung makikita nyo po, I don't know if you're monitoring right now, makikita nyo po sa mismong screen kung paano yung mismong motocross event. So talaga may pinili silang course, malaki-laki yung course or yung lupa na dinadaanan ng mga motocross, naka-helmet pa yung mga rider. So, sir, paano naman din sasabihin that they were just a mere funder? Mismong nagsasabi yung mga tao na yung SK ang nag-organize niyan alongside with itong Samal Trail Riders Club. So malabo sir na ang pangyayari ay sila ay nag-fund without their knowledge tapos nag-apply siya ng certification. So, paano na hindi siya involved doon, di ba, sir? Yes nga. Okay. Nakita ko din sa traffic incident report na sila talaga ang nag-initiate ng activity na yan. Okay. Including CRC. Okay. So, ang sinasabi ninyo, sir, from the municipal side, walang kahit anong dumaan na papeles or documentation. It was only put to the knowledge of the municipality just this time nung inilapit po namin sa inyo. Tama po ba?
Okay. Merong isang 8 years old na bata na nabalian ng buto, ilagyan ng sinasabing stainless sa kanyang buto para siya ay makapag-recover or recuperate. Ngayon, ang daming pasikot-sikot na sinasabi ng SK kahapon na hindi ko maintindihan kung ano ba talagang plano niya, tulungan ba or hindi. Sabi niya plano niya daw tulungan pero na-busy daw siya and many other reasons. So sa akin, walang sense of urgency and they used public funds na pwede din sana na makatulong dun sa kababayan natin. So sir, ano pong gagawin natin dito? Nakausap ko kahapon sa SK noon, balikan ko. Nakausap ko ang SK chairman kahapon. Sabi niya, may willingness daw siya tutulong. In fact, noong September 25, gusto niyang lapitan yung pamilya. Pero ang problema, na-threat daw siya, may threatening words daw from the family yata. In fact, sabi ng... Ano sabi siya? Sige, ulitin niyo para mas clear. Ano pong sabi? Parang na-threat daw siya. Parang may threatening words daw galing. Sino ang nagsabi? Ang SK chairman talaga, sir. Si SK, anong pangalan doon? Justy. Si SK chairman nagsabi na nakatanggap siya ng threatening words from the family. Tama po ba? Parang natakot siya, parang tinakot siya. Okay, Ganon. sir, ganito. Kahit sinong magulang siguro, pagsabihan mo yung SK niyan, kasi kahapon pa mainit yung ulo ko dyan, na kung saan meron kang 8 years old na bata na dali ng motor, kahit sino magulang, iinit yung ulo dahil wala man lang maitutulong dun sa bata. Yes, sir. Yes, sir. Sinabihan ko din siya ng ganun. Sabi ko, kung tutulong talagang gusto kang tumulong sa insidente na yun, pwede Yes, sir. Wala naman problema kung pagsasabihan ninyo, no? But I expect there to be accountability, responsibility to this said incident. Kasi, sir, may nakikita akong kababayaan dito. Number 1, sir, walang pumunta sa ospital na nag-check man lang dun sa bata. Pangalawa, wala man lang nag-reach out na maayos sa pamilya. Parang sila pa nagpahirapan para makausap yon. Pangatlo, wala man lang ginawang kahit anong assistance, pagtulong dun sa sinasabing pamilya. Dun ako, sir, nakafocus dun sa 3 points na yon. Malaki ang kapabayaan dito sa nangyari dito. Sige lang, sir. Ngayon, kinausap ko na naman yung administrator namin si Atty. Gastis. For parang ganun, parang in-depth investigation kung ano ba talaga, kung may pagkukulang ba talaga. Ipatawag namin talaga itong itong STRC at saka yung kapitan at saka yung SK dito sa Office of the City Mayor. Good. Usapin namin bakit nangyari yung event na yun, bakit hindi kayo nakakuha ng permit from the city government, kasi malaki yung event ninyo. Tapos it involves financial support from the local, from your escape fund, kasi government fund din yun eh. So yun ang pag-usapan namin. So may mga staff naman kami mag-accommodate sa kanila para tulungan. Sige, sir. Yun naman, sir, ang gusto ko lang marinig na i-accommodate, tutulungan siya. Wala pong problema yan. Siguro, sir, give her family a few days kasi babiyahe pa sila pabalik ng inyong lugar. And sir, I expect also an update doon sa magiging mapag-usapan ninyo doon sa investigation. But gusto ko, sir, habang nag-investigate, gumugulong na din yung process ng pagtulong po sa kanya. Okay po, sir? Yes, mapitin mo lang dito, sir, para matulungan sa mga staff namin. Alright. Okay. Sige, sir. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Thank you po. Thank you. Kausapin natin si Attorney Batas Mauricio, ang ating Bitag resident lawyer. Una po, meron pong social fund mayor at ang pamahalaang lokal, mapabayan o mapadungsod, na binibigyan kapangyarihan gamitin nila para tulungan ang mga nasasakupan nila sa sandali ng pangangailangan. Kagaya po nitong kaso, nitong dumulog po sa atin mula po dyan sa Island Garden of Samal. Maliwanag po yun, nasa Republic Act 7160, merong social fund at po pwede nilang gamitin yan para po tulungan ang kanilang mga nasasakupan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi nagagamit ito rito. Pangalawa, kailangan po nating alalahanin na ito po ay aakyat hanggang sa pamahalaang lokal sa lungsod o sa bayan sapagkat lumilitaw na pabayaan nila yung pagsasagawa ng isang event, a formal event, government event na dapat i-regulate nila, pinabantayan nila, dapat binibigyan ng permiso pero hindi po sila kumilos.
Yes. So ano po ang masasabi natin dito? Abay, sa totoo lang po, ginawang Cartol po, fight nga nito sa pagsasabi sa kanila. Nagpabaya po silang lahat. Tama. Nagpabaya po mula po doon sa lungsod ng alkalde hanggang dito sa SK chairman. At lahat po na yan papasok sa Republic Act 3019, Section 3E, pagbibigay ng hindi makatwirang biyaya sa SK dahil pinahintulutan nila ito either deliberately or dahil sa kapabayaan o di kaya pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala. Tama. So isa, wala naman pong kasalanan sa kanila, ginawang Carlton po. Lahat po ng bayan, probinsya, lungsod, o di kaya munisipalidad, pati ang barangay, pati na po ang SK, nasasakupan po nila. At tungkulin nilang tiyakin, ginawang Carlton po mga kababayan, na itong mga nasa ilalim nilang mga pamahalaang lokal, gumaganap ng maayos sa kanilang mga tungkulin, hindi po nakakapinsala ng mga mamayan. Pagka po yan ang dahilan nila riyan, talaga naman pong napakahirap na nitong bansa natin. Didemandahin po sila ng graft and corruption dahil ayaw nilang kumilos gampanan ang kanilang tungkulin. Ginawang Cartol po. Actually, Attorney, nun, umamin na din yung mismong EA to the mayor's office na merong umano'y pababayaan, nakapabayaan dito na kung saan hindi nga din nakahingi ng permit doon sa mismong local city hall. Na mismong barangay level lang certification. I don't know kung naguhugas kamay ba tong kapitan na sabi si SK lang kumuha ng certification, hindi na iakyat sa city hall. So, I see a lot of lapses here, Attorney, na kung saan dapat nga imbestigahan ng tinatawag natin na DILG. Pero ang sinasabi niya ay hindi sa LGU yan. So ano pang purpose ng DILG? I thought they were there to check and balance our local government officials. If there are abuses or may nakikita natin kapabayaan sa gobyerno, pwede natin ireklamo sa kanila. Pero kung ganyan, Attorney, I think you would probably agree. Ano pang purpose nila dyan kung ipapaasa lang din nila dun sa lokal? Tama po kayo, Ginong Carl. Baka gusto po nila, Ginong Carl, dali natin kay Secretary John Vic. Para sa ganun, magkaroon na po sila ng ano dyan, makatok yung kanilang mga kaisipan dyan na masyado na naman silang kumpiyansa, kampante, dahil wala pong nangyayaring nagrereklamo. Tama. Ito po, nagreklamo ang taong bayan, diretso sa ipabitag po help desk. Kasi po alam nila walang mangyayari sa kanilang mga pamahalaang lokal. Tama. Siguro may huli lang akong mensahe sa lahat ng mga involved dito, whether DILG Davao, whether it be itong SK chairman, whether it be itong barangay kapitan. Ayusin nyo dyan sa lugar ninyo. Unahin nyo yung mismong lugar ninyo bago kayo magsabi-sabi ng kung ano-ano. Do your job properly. Public servant or public office is public trust. But kapag DILG Central kausap namin, napakadali kausap, iimbestigahan, sisilipin. Pero kapag kayo papasa nyo sa LGU, di anong purpose nyo dyan sa DILG Davao kayo? Anong pinaggagawa nyo dyan? Ay, di sa amin yan. It's a problem within the barangay level na kung saan may kapabayaan ng SK chairman and even yung barangay kapitan. Kinausap namin yung municipality and they will investigate it, but kinakailangan din yung panghihimasok ng DILG, kaya hindi kami titigil dito. Sasabihin din namin yung DILG Central sa naging sagot din ng DILG Davao. Kasi mukhang iba ata yung libro na binabasa ng Davao tsaka ng itong Central eh. Na kung saan itong regional ata, mukhang may iba ata silang libro eh. Or itong isa, yung Central, mukhang iba din ata libro nila. So, yan lang ang magiging mensahe ko ngayon. Siguro Ma'am Ruvelin, no, kami nagpapasalamat sa inyong paglapit dito. Balitaan nyo kami at nangako naman din yung kabilang panig itong municipal hall or city hall, tutulong daw sila sa inyo. At yan ang aasahan ko na dapat tutulong sila dahil nagkamali ang mga tao nila dito. Okay po, Ma'am? Thank you po, sir. Alright. At dyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito, kaya itong mas pinalakas, pinalawak na bagong ipabitang mo helpdesk. Maraming salamat po sa programang ipabitag mo ni Sir Carl at Bintol po at sa mga staff mo nila sa mabuting pagkikitungo po nila sa amin. Kundi dahil po sa inyong programa, hindi ko po makuha yung para sa apo ko po. Salamat po talaga at mabuhay po kayo. Ngayon nakita ninyo yung napag-uusapan or napanood ninyong sumbong na kung saan may isang SK chairman na naghanda ng isang event
And then nangyari, may natamaan na bata, and then hindi niya ginampanan ang kanyang responsibilidad. Sana mga boss, hindi ganyan ang klaseng asal ng iba pang mga SK dyan. Kapag may problema, solusyonan ka agad. Kung hindi, wag na kayo umupo bilang SK chairman. Ngayon, maikling paalala lang sa helpdesk ibabitag mo. Public official man o hindi, wag ugaliing takbuhan ang iyong pananagutan sa taong iyong naperwisyo o nagawan ng pagkakamali. Kung hindi, baka kaso ang abutin ng opisyales. Para sa iba pang mga sumbong tulad ng inyong mga napanood, bisitahin lamang ang Bitag Official social media accounts. Iba't ibang sumbong, iba't ibang reklamo, iba't ibang muka. Ngunit iisa ang layunin, ang ilantad ang katotohanan at iabot ang aksyon at solusyon. Ako si Carl Next Generation Bitag at ito ang Helpdesk Ipabitag Mo Special. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming.